ibang Pinoy lalo na sa trabaho, so may mga masin na delikado, so hindi nakakausap sa akin. Ang isa sa napuna ko, boss, dahil sa sobrang pag-ibig, gutom. So ang payo ko, kumain ng maayos at matulog ng maayos. Tama ba yun, boss? Tama naman yun, pero kailangan din nilang tumambay sa conscious mind nila. Kasi tinan mo, yung tungkol dyan sa pagtulala na yan, okay yun, kumain ng maayos, matulog ng maayos, ayos yun, maganda yun. Kasi baka nga naman, kulang yung tulog nila o hindi maayos yung kain nila. Pag pagod ka, puyat ka, gutom ka, talagang tutulala ka talaga. Pero wala pa rin talagang tatalo dun sa konseptong tumambay ka sa conscious mind mo. Kasi tinan mo, pansinin mo, ngayong, alimbawa, itong panahon ng teka lang, lagyan ko lang muna internet ito. Itong panahon ng Ramadan, 'di ba? O di lahat ngayon gutom, lahat ng mga Muslim. So kung magkaroon ka man ng empleyadong Muslim, alam mo, gutom 'yan buong maghapon. Uhaw din 'yan buong maghapon. Pero hindi naman dahil uhaw o gutom acceptable na hindi na productive. Kasi marami pa rin naman Muslim yung maayos pa rin yung productivity nila kahit na gutom sila, kahit uhaw sila. 'Di ba? Ang sekreto talaga dyan, tambay ka talaga sa conscious mind mo. Yun talaga yun, tumambay ka sa conscious mind. Kasi pagka nakatambay ka sa subconscious mind mo, talagang mangyayari talaga sa iyo yan kahit hindi ka puyat o hindi ka gutom. Tulala ka lang talaga. May mga empleyadong nag-apply sa akin dito dati, tulala sila eh. Yun ang lagi ko sinasabi, tumambay kayo sa conscious mind nyo. Tigilan nyo yung pagtambay sa subconscious. Kasi ang utak ng tao, normal talagang lumilipad yan. Kapag halimbawa, wala ka masyadong ginagawa, tapos eksaktong oras na yun, wala ka masyadong ginagawa, or routinary yung kinikilos mo, na yung mismong katawan mo, meron na siyang sariling isip niya, muscle memory kung tawagin nila, kapag ka ganun, talagang lilipad talaga utak mo. Kaya hindi nyo napapansin, yung mga ibang aksidente sa factory, ang tagal-tagal na nilang ginagawa yung mga bagay na ginagawa nila. Usual na, naging routinary na. Tapos, paglipas ng ilang panahon, na-aksidente sila dun sa trabahong ang tagal-tagal naman na nilang ginagawa nang hindi naman sila na-aksidente sa mahabang panahon. Bakit nangyari yun? Kasi nagkaroon na ng muscle memory. Alam na ng katawan nila kung paano kumilos nang hindi ginagamit utak nila. Ganon yung konsepto. Hindi ginagamit yung conscious mind nila. Dun sa ganong angulo, ang pinakamaganda pa rin talaga dun, tambay sa conscious mind. Huwag nyo tatambayan subconscious ninyo, delikado masyado dyan. Kaya naghihirap ang masyadong maraming tao nakatambay sa subconscious eh. Yung kilos nila, routinary na lang. Routinary, yun at yun lang din, yun at yun lang din, yun at yun lang din. Kikita o ubusin, kikita o ubusin, kikita o ubusin, kikita o ubusin. Nakatambay sa subconscious eh. Walang pangarap. Ang importante lang makakain, parang mga patabaing baboy. Basta nakakain 3 beses sa isang araw, yun doon na ngayon tumatakbo buhay nila, basta makakain 3 beses sa isang araw. Yun na. Walang pangarap, walang gustong patunguhan, walang plano para sa mga bata, para sa mga anak nila, walang plano, basta mag-aanak lang sila, kung ilan lang yung matrepan nila, pumutok sa loob, gano'n. Tapos lahat ng mga anak nila, kung ilan man yung naging anak nila, lahat hindi pinlano ni isa. Routinary. Subconscious ngayon ang tambay mo. Yung buong buhay mo, kinabuhay mo sa subconscious mind na nakatambay ka lang dun. Kaya mula pinanganak hanggang mamatay ka, hirap na hirap ka. Nakatambay ka lang sa subconscious eh. Follow up, go. Yun lang, boss. Thank you po. Okay, sige. MP, go. Rostom, Bulacan, go. Sir Jay, may ano bang preparation pag magpapasok? Generally, dapat okay yung katawan mo. And when I say okay yung katawan, as in wala kang health condition. Ihanda mo rin yung isip mo, ihanda mo rin pati yung espiritu mo. Kasi sa panahon na nagfa-fasting ka, yan yung panahon na mahina ang espiritu mo. Mahina ang katawan mo. Siyempre, manghihina ang katawan mo dun sa panahon na nagugutom ka, nauuhaw ka. So, dyan ka ngayon papasukin ng kung ano-anong mga kaletsehan. Tapos, dahil gutom ka, uhaw ka, madalas lipad din pati utak mo. O dahil lipad ngayon ang utak mo, nasa subconscious ka, an idle mind is a workshop of the devil. So, kailangan mong ihanda yung katawan mo na dapat wala kang diabetes, ganun. Kasi, syempre, pag may diabetes ka, tapos hindi ka kumain on time, ang sugar level mo babagsak. Unregulated ang sugar level ng diabetic eh. Minsan nag-i-spike up, minsan naman, pagka hindi kumain ng on time, naglo-low blood sugar naman. Hindi ka rin dapat, alam mo yun, in general, dapat maayos yung kabuuan ng pangangatawan mo, ng isipan mo, ng puso mo, at saka ng kaluluwa mo. Follow up, brother.
tawag doon? Kaya nga sa mga Muslim, exception to the rule yung ano eh. Kapag halimbawa may sakit ka, exception to the rule yun eh. Buntis ka, exception to the rule yan. Na okay lang na hindi ka mag-fasting kapag ka Muslim ka. Tapos may mga diferensya ang katawan mo. Kasi obviously, di ba, merong possibility na either lumala yung sakit mo o mamatay ka kapag ka sumabay ka sa Ramadan, dun sa panahon ng Ramadan, nang may sakit ka. Ganon yung konsepto eh. Kaya nga sa kanila, may exception. Okay lang yun kapag ka may sakit ka, okay lang na hindi ka mag-practice ng Ramadan. Follow up, brother. Hindi rin magtatrabaho, Sir Jay, kasi di ba pag may trabaho ka? Hindi, magtatrabaho ka pa din kasi kakain ka rin naman sa gabi. Gutom ka lang buong maghapon. Uhaw ka lang buong maghapon. Pero magtatrabaho ka pa rin. Kung ano yung trabaho mo, tutuloy mo lang ng walang kain at saka walang inom. Ganon siya. Tapos pagdating ng gabi, iftar, o edi break na ngayon ng fasting, makakakain ka pa rin naman sa gabi. Okay lang naman magutuman, in case lang na hindi nyo alam, okay lang naman magutuman. Tignan nyo yung mga Hudyo, di ba? Yung iba nga sa kanila, 3 beses pa sa isang linggo kung mag-fasting eh. Regular yun, all year round. Yung iba nga, omad lang eh, 1 meal a day. Sa gabi lang kumakain, o sa umaga lang, o sa tanghali lang. Basta 1 beses lang sa isang araw kumain. Okay lang na magutuman, maganda nga sa katawan yung nagugutuman eh. Ang katawan ng tao, hindi built para kain ng kain, kain ng kain, kain ng kain. Hindi built ang katawan ng tao para kumain ng kumain, kumain ng kumain. Hindi ganoon ang pagkakagawa sa atin. Ang pagkakagawa sa atin dapat nagugutuman tayo. Kasi every time nagugutom tayo, ang ginagawa ng katawan, yung energy niya, naghahanap siya ng mga may diferensyang parte ng katawan natin, tapos inaayos niya o kinakain niya yung mga cells ng mga may diferensyang parte ng katawan. Kuha mo yan? Jay, hindi naman ako Muslim, Sir Jay, pero okay lang naman mag-practice ng gano'n, di ba? Okay lang. Ay, hello. Okay lang. Walang problema dun. Maliban na lang siguro kung stricto yung religious beliefs ninyo na hindi pwedeng mag-crossover dun sa kabila, yun understood na yun. Kasi may mga ibang religion kasi sobrang stricto. Yung sobrang strictong religious beliefs nila, hindi dapat mahaluan ng ibang religious beliefs. In my case naman, hindi naman dun sa konsepto na Muslim ako kaya nagfa-fasting ako eh. Masaya lang talaga mag-fasting na may kasabay. Ganun. Masaya lang mag-fasting may kasabay. Ang taba ko na rin. Hindi nyo ba nakikita yung mukha ko bumibilog yung pisngi ko? It's about time na naman, maiba naman. Pahinga muna yung katawan ko sa pagkain. Mas masaya kasing gawin niya pag may kasabay. Hindi masaya pag ikaw lang mag-isa. Yung bang pagkayong miserableng bagay na gagawin mo, marami kayong gumagawa ng miserableng bagay na yun. Kahit pa paano nababawasan yung pagka-miserable hindi kaya masayang hindi kumain. Ewan ko kung na-try nyo na yan ha. Pero hindi masayang hindi kumain. Hindi rin masayang hindi uminom sa oras na gutom ka, sa oras na uhaw ka. Hindi masaya yun. Yan, follow up ko. Okay na, Sir Jay. Gusto ko lang ma-try sakali. Okay. Thank you. Jennifer, go. Bon Bulacan, go. Sir, tanong ko lang po personal, kung hindi po nangyari yung pandemic, lalabas ka po ba sa social media? Palagay ko, oo. Kasi ang totoo, na-frustrate ako sa pandemya nun. Kasi wala ako halos mapanood eh. Ang tagal na niyang frustration ko na yan eh. Wala ako halos mapanood sa Pilipinas. Hindi nyo ba napapansin, yung social media ng Pilipinas bago mag-pandemya, parehas lang ng social media ng Pilipinas nung pandemya na. Punta kayo ng TikTok, kalog-kalog asuso. Tuwad-tuwad. Punta kayo ng Facebook, kalawat ka ng prank-prank. Wala ka halos mapanood eh. Wala eh. Yun yung isa sa mga pinakamalalaking frustration ko sa social media ng Pilipinas eh. Sa ibang bansa, marami ka pa mapapanood ng mga intelihenteng klase ng content eh. Sa Pilipinas, hindi mo maintindihan ano ba talaga itong mga pinagpapalabas itong mga putang inan to eh. Diretso lang. Tapos, pagkatapos nila mag-prank-prank, magpo-promote pa ng sugal. Pagkatapos tumod-tuwad, kalug-kalog ng suso, magpo-promote pa ng sugal. Putang ina talaga. Mapofrustrate ka eh. Ngayon kahit papano, meron ng mga lumilitaw na mga intelihenteng mga taong talagang worth listening to. Maayos yung pagkakagawa ng content, maayos yung editing, maayos pinag-isipan ng husto yung content na ilalabas. Ngayon kahit papano, okay na. Kahit papano, ngayon okay na. Kesa dati, tangina, wala talagang mapanood, brad eh. Wala talaga eh. Wala eh. Ilang piraso lang talaga yung mga, tangina, alam mo yung masasabi mong worth watching, worth following. Kasi when you say follower,
iyan yung tao na sumusunod dun sa yung pina-follow niya eh. 'Di ba? Eh ngayon, wala akong makita na, alam mo yun, worth following. And when I say wala, ang ibig ko sabihin sa 100 vlogger, mga 1 piraso lang. Minsan wala pa. Noong mga panahon ng pandemya, tangina nakaka-frustrate nung panahon ng pandemya. Tapos alam mo yung nasa isip ko, yung general perspective na dahil wala akong anak. Sa isip-isip ko, tangina ano papakain itong mga tao na to sa utak ng mga tao? Itong gantong klaseng basurang klase ng mga content, ito yung mga ipapakain ninyo sa utak ng mga susunod na lahi ng Pilipino. Tangina nakakadiri. Ngayon, due to lack of option, anong nangyari? Chamba lang din naman. Chamba lang. Hindi ko naman syempre pwedeng sabihin na lumitaw ako sa social media. Hindi, anong nangyari? Chamba. Tinutukan ako ng camera, inedit yung video, sumabog ngayon yung mga videos ko sa social media. Yun ang nangyari. Pero it was already planned. Pinlano ko na yan, na 40 anyos ako dapat lilitaw ako sa social media. Napaaga, wala sa plano. Napaaga. Follow up, go. Po yung palitan yung naging pinakamalagang ng pandemya po. Para sa mga tao. Pumasok sa isip natin yung mga pinaka-importanting bagay ng buhay. Konsepto ng pamilya, konsepto ng kahit pala sobrang dami mong pera, may mga bagay hindi ka mareresolba ng pera mo. Konsepto na minsang panahon lang tayo lumilitaw dito tapos pagkatapos nun mamamatay na tayo. Konsepto na hanapin mo kaya kung sinong gumawa sa'yo, you should make peace with your creator before your time is up. Yun yung mga bagay na lumitaw sa sangkatauhan ng mga panahon ng pandemya eh. Panahon ng pandemya, panahon niya ng reflection eh. Kasi kung di nyo napansin, ang mga tao nagsisikapit na sa Diyos nung panahon ng pandemya, nung nakikita nila kaliwat kanang nangangamatay na mga tao eh. Nakaalala tayo sa Diyos nung mga panahon na yun eh. Sa mahabang panahon na mula 2019 pabalik, ang mga tao kaliwat kanang gawaan lang ng pera eh. Kaliwat kanang gawaan ng katarantaduhan, kaliwat kanang kalibugan, puro ganoon eh. Lalo na social media na puno rin ng kalibugan at katarantaduhan eh. Syempre, dahil nga siguro, dahil nga kahit sino, alam mo yan nga ang sabi ko nga appeal ko sa gobyerno eh, pero malamang malabo pang mangyayari yan. Dapat bago ka maging influencer, dapat may lisensya ka muna. Hindi yung tanginan yung pagka-influencer mo ginagamit mo sa katarantaduhan para mag-promote ng sugal, promote ng kapokpokan, promote ng kabobohan, ka-estupido, kagaguhan. Diba? Dapat bago maging vlogger, dapat magka-lisensya muna, kumuha muna ng lisensya sa gobyerno, ipakita mo muna sa amin lahat ng mga plano mong ipalabas sa mga tao. Bigyan mo kaming sample, tapos bigyan mo ako ng 1 taon na plano sa isip mo kung ano mga ilalabas mo ng mga contents. Parang lesson plan. Kasi pinanonood ka ng mga tao eh. Pina-follow ka ng mga tao eh. Ako palagay ko dapat talaga magkaroon ng ganun. Dapat magkaroon ng ganun. Para mabawasan yung mga ulul na mga influencer sa social media. Nakalug-kalog lang ang susutuwad-tuwad lang. Na mga putang ng kabobohan at ka-stupid. Ako lang naman yung mga contents nila. Tawanan lang maghapon magdamag. Dapat pati entertainment regulated. Dapat pati entertainment regulated. Na okay lang maglabas ka ng entertainment purpose na mga klase ng video. Pero dapat regulated yan. Yung bunganga ko nga, hindi ito lulusot dun eh. Siyempre, sasabihin nila, bakit? Pagka ba ikaw, bla 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 bla. Pagka ba ikaw, may lisensya, palagay mo ba lulusot yung bunganga mo ron? Hindi. Okay lang sa akin. At least, at the bare minimum, yung mga may lisensya, alam mong kapaki-pakinabang yung mga contents nila at hindi basura lang na pinapakain sa utak ng mga tao. Yun. Hindi ko kailangan lumitaw sa social media kung magkakaroon lang sana ng ganyan ang social media. Hindi ko kailangan. Kasi maraming mga taong mas importante pa ang laman ng kokote nila kaysa sa akin. Yung sa akin naman, mga bagay na generally, opinion ko, tapos mga bagay na nabasa ko sa mga libro, tapos mga tamang nagawa ko, maling nagawa ko, mga bagay na galing sa kung saan-saan, na may mga reference ako, yung mga iba, yung mga opinion ko, iba yun, opinion ko yun. Pero generally, may mga reference ako. Mas maigi kung yung mga eksperto ang magsasalita. Mas maigi yun kaysa ako lumilitaw sa social media. Mas maigi kung yung may mga lisensya at mga eksperto ang lumilitaw sa social media. Malaking pakinabang yun para sa Pilipinas in general. Follow up, go. Thank you po. Okay, JD Diamante, go.
Magandang gabi po, brother. Good evening. Yung tanong ko po dun sa pakikisama sa boss, sa mga boss para ma-promote. Paano ko kaya, halimbawa, kasi kung gusto mo sumunod sa Biblia, kaya lang gusto kang ayahin ng boss mo mag-inom, gusto mo na mag-gimmick, religion, yung mga ganun. Paano kaya yung boss inahan? Magagawa mo pa rin yung magagawa mo. Doon ka ngayon maglalaro, doon sa boundary ng mga bagay na pwede. Hindi sa boundary na hindi pwede. Obviously, may mga ginagawa sila na para sa'yo, sa loob ng religion mo, hindi pwede. Understood na yun. Pero kailangan, sobrang galing mo doon sa mga bagay na pwede. Doon ka ngayon maglalaro, dapat outstanding ang performance mo sa mga bagay na pwede. So, ibig sabihin mo, makikisama ka sa loob mismo ng negosyo nang hindi nakikipag-inuman sa labas, gagalingan mo sa loob ng negosyo ng boss mo. Dapat stellar ang performance mo, tapos dapat stellar din pati pakikisama mo. Yung hindi mo pag-inom, pwede mong palitan ng pamimigay ng tsokolate sa boss mong mahilig sa tsokolate. Yung hindi mo pag-inom, pwede mong palitan ng pamimigay sa boss mo ng kung ano man. Sabihin mo, naalala mo sila kasi may kamag-anak kang galing ng ibang bansa, iniregalo ka mo sa'yo, pinasa mo sa boss mo. Yung hindi mo pag-inom, pwedeng gumawa ka ng extra effort para sa boss mo, para yung konti na trabaho ng boss mo, ikaw na gumagawa at hindi na siya. Diba? Doon ka kayo maglalaro, doon sa boundary ng mga bagay na pwede. Hindi sa mga bagay na hindi pwede, kung paano pa sila pakikisamahan hindi nga pwede mag-inom, sabi mo diba? Follow up, go. Tapos boss, paalala ko dati, pinagtanong sa'yo, kung paano yung, halimbawa, kung paano siya makakapagtipid kung ang asawa niya naman, medyo maluro. Ang naging advice mo yata, parang huwag i-declare lahat ng income sa asawa para makapag-ipon. Kaya lang, paano kung alam ng asawa yung fixed na income mo? Conflict na yun. Hindi dapat kasi, ganito, let's put it this way. Hindi dapat mangyari na yung asawa na bulagsak sa pera ang nag-handle ng kaperahan ng pamilya. Let's put it that way. Hindi dapat nangyayari na yung asawa na bulagsak sa pera ang nag-handle ng kaperahan ng pamilya. Dapat ang nag-handle niyan, yung isang piraso, hindi na importante kung lalaki o babae, na maayos ang pag-handle ng finances. Kasi it's a numbers game. Hindi yan matter of pagiging lalaki o pagiging babae. Hindi na importante kung babae o lalaki. Numbers game yan, brother. At tanggapin natin na may mga lalaki o mga babae na hindi magaling sa numero. At may mga lalaki o mga babae na hindi magaling sa numero. It's also a game of control. May mga lalaki o mga babae na marunong mag-control ng sarili nila. At may mga lalaki o mga babae hindi marunong mag-control ng sarili nila. Doon sa ganong anggulo, ipapahabak mo ang pera doon sa kung sino man yung marunong mag-control ng sarili nila at magaling magpaangat ng numero. Ganon yung basic na prinsipyo. So ngayon, kung ang asawa mo ay bulagsak sa pera, ang tanong ko sa'yo, ba't ka nag-asawa ng ganyan? Hindi mo muna inalam. Diba? Kailangan mo ngayon i-backtrack. Ano ba nangyari? What went wrong? Para hindi na maulit in the future. Kasi may possibility, baka yan pa yung maging dahilan kung bakit kayo maghihiwalay, usaping pera. Ang daming relasyon ang nag-end up dahil sa usaping pera. Ang dami. Ngayon, just sa ganyang anggulo, okay na, ayos na, alam mo na kung saan ka nagkamali ka ng pili ng asawa dahil hindi mo muna inungkat ang finances ng babae. O ngayong alam mo na, ang tanong, anong gagawin mo? Ako ang suggestion ko, ikaw rin lang naman yung nakakaalam kung paano maghawak ng pera, bigyan mo na lang siya ng allowance ng ikaw na mismo ang nagmamando. Hindi pwede siya magmamando. Ba't ano nangyayari? Bakit parang ang dating ngayon? Parang dalawa kayo na susunod. Brother, walang kaharian, dalawa hari. Walang bansang dalawa presidente. Kung dalawa kayo na susunod, bakit ka nag-asawa sa panahong hindi mo pala kaya magpasunod ng babae? Basic. Kailangan mo ngayon i-consider yung pagkakamali mo. Tapos alamin mo kung paano ka matututo, kung paano magpasunod ng babae. Ganon ka basic, hindi ganon ka komplikado yan, brother. Magiging komplikado talaga yan pag hinahayaan mo na ikaw yung marunong mag-ayos ng pera pero dalawa kayo nagdidesisyon. Hindi pwedeng mangyari yun. Dapat kung sino magaling dun sa bagay na yun, field of expertise niya yan, siya ngayon dapat ang masunod. Kung yung babae magaling sa pera, bigay sa kanya lahat ng pera. Bigyan ka ng allowance. Kung ikaw ang magaling sa pera, ibigay sa'yo lahat ng pera, bigyan mo siya allowance. Ganon kasimple, para umalagwa buhay nyo parehas. O ngayon, pag alagwado na, pwede siya gumawa ng sarili niyang pera kung trip niya. Bahala siya. Follow-up question, brother.
Last question na brother, kaya lang okay lang tungkol sa Bible. Okay lang, sige. Kasi nalilito ako sa konsepto ng ahas eh. Kasi nakalagay sa Genesis, at sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito ay susupain ka higit sa lahat ng hayop. Pagkat iyong tiyan ng ilalakad mo. Diba, yun ang literal na nakikita natin sa ahas sa mundo. Yeah. Pero alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw. Technically, pero pag binasa natin sa Apocalypse, yung ahas na tinutukoy, siya yung Diablo, yung tinatawag na Satanas. Yeah. So, masama po pala yung ahas sa Bible. Kaya alam, meron po ako nabasa sa Mateo naman, nakalagay, Mateo 10:16, narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mga katalino kayo na gaya ng mga ahas. At makapagngapit hindi magayang kalapati. Bakit kaya tinukoy ni Jesus doon, brother, na magpakatalinong gaya ng ahas? Kung masama ang parang portray ng ahas sa Biblia. Wala naman kasi sinabing masama ang pinoportray ng ahas sa Biblia. Ikaw lang nag-imbento nun eh. Hanap ka sa Biblia ang masama ang ahas. Walang ganun. Wala. Ay, ito. Brother, si Satanas yun. Kinuha niya yung forma ng ahas. Hindi yung ahas yung masama. Hindi yung ahas yung masama. Ang totoo, hindi naman talaga totoong ahas yun eh. Si Satanas yung nagportray na ahas. Hindi naman nagsasalita. Oh, nakita mo? Ano ba, hindi ba alam ng Diyos na si Satanas yun at nagmukhang ahas lang? Pinortray niya lang yung role ng ahas? Ganun. Hindi ba alam ng Diyos yun? Eh brother, yung ahas na nandyan sa gubat, yun yung Diyos ang may gawa dyan eh. Yung ahas na yun na nandun sa hardin ng Eden, si Satanas yun. Hindi yun yung ahas na ordinaryong bibitin-bitin sa mga puno. Pambira ka naman talaga. Kaya tignan mo, si Kristo pinotray na magpakatalino kayong gaya ng ahas. Bakit? Kasi hindi naman kasi ang ibig sabihin ng ahas, lahat na lang ng ahas dito sa mundo si Satanas. Marami-raming ahas yun. Parang katulad lang din sa Kongreso, hindi naman ko mo sinabing yung mga nasa politika, mga buwaya, takot ka na rin, masama na rin yung mga buwaya sa ilog. Hindi ganun. Hindi ganun, brother. Follow-up question ko mo? Yes, brother. Oo ako. Nalinumanagan ako. Oo nga, no? Brother, yung ahas sa gubat, Diyos ang may gawa nun. Yung katawan ng ahas dun sa hardin ng Eden, si Satanas ang gumawa nun, hindi ang Diyos. Kita mo? Minsan talaga may mga tao pag nakabasa ng ahas, akala nila yun na lahat ng ahas sa gubat eh. Follow up, go. Salamat po. Salamat, brother. Okay na muna. Okay, sige. Mapi, go. Mape. Hello. Na-question lang, napansin ko sa na ikaw ay parang photograph o ang ganda ng memory mo. So, ang tanong ko lang, boss, ito ba ay may technique kang ginagawa o ito ay bakit sa'yo na ito? Maganda memory? Hindi, pangit memory ko. Akala mo lang yun. It's just an illusion. Pangit ang memory ako. Naalala ko lang yung mga talata paulit-ulit. Yun lang talaga yun. Naalala ko yung mga talata dahil sa kakapaulit-ulit. It's just an illusion. Akala mo lang maganda memory ako dahil nare-recite ko sa iyo yung talata. Hindi, paulit-ulit yan. Hindi mo alam kung ano yung kailangan gawin behind the scenes. Hindi mo na nakikita yun eh. Hindi mo nakikita yung mga silent battles ko sa sarili ko na nakakalimutan ko yung talata tapos bubuklatin ko ulit yung Biblia para lang maalala ko ulit at ma-rewind ako kung ano nakasulat doon eksakto hanggang sa detalye. Hindi mo na alam yung mga silent battles na hindi ko maalala kung ano yung studies na ginawa na yun, ano nga uli ang pangalan ng studies na yun, tapos re-research ko na naman uli gamit yung cellphone ko. Wala, hindi mo na nakikita yung behind the scenes kung paano ko pinapatalas yung utak ko araw-araw. Pero diretso ang behind the scene nun, paulit-ulit. Ang meron lang talaga sa akin, sipag, wala na iba. Yun lang ang meron sa akin, sipag. Ngayon, sino to? Arnold, Amistad, pamute, brother. Pamute mo na nung iba. Okay. Sige, pamute mo na ako. Ayan.
Ayun, so, ang behind the scene nun, paulit-ulit. Yun lang talaga meron ako. Meron ako, sipag mag-aral. Yun na meron ako, sipag mag-aral. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit din eh. Kung gusto ninyo na maging parang katulad ko na nakakasagot sa halos lahat ng mga tanong ng mga tao, magpaulit-ulit din kayong magbasa ng paulit-ulit ng mga bagay na napaka-boring. Ang problema, wala kasing gustong magtiyaga. Walang gustong magtiyaga eh. O edi sige, ako na lang magtatiyaga. Ako na yung alay. Walang gustong magtiyaga eh. Wala eh. Ano ba palagay ninyo? Si Ernie Baron tumalino ng ganyan na basta na lang? Si Kuya Kim Atienza tumalino ng ganyan basta na lang? Chamba lang, maganda lang talaga ang memorya. Kahit pag gaano kaganda ang memorya mo, hindi mo kayang sumagot ng mga situational questions nang hindi ka pa masyadong maraming mga na-experience na situations at hindi ka rin nakikinig at hindi ka rin nagre-research ng situations ng iba. Kahit gaano pa kalupit ang memorya mo, pag hindi mo pinagtsatsagaan basahin yung Biblia, paano ka makakatok-quotation ng galing sa Biblia? Diba? Ang lupit nga ng memorya mo, congratulations sa'yo, pero di ka nagbabasa. Saan ngayon manggagaling ang reference mo? Yung sa akin, paulit-ulit, matyaga talaga ako magbasa. Yun lang talaga meron ako na wala sa iba. Meron akong kakaibang sipag pagdating sa pag-aaral. Yung iba walang ganun eh. Pinatatakbo lang nila yung mga sarili nila ng routinary lang, tapos sa subconscious lang sila nakatambay. Eh ako, kaysa tumambay sa subconscious, nasa conscious mind ako. Majority ng araw ko, hindi ko naman sabihin 100%, pero majority ng araw ko, napapakinabangan ko talaga. Yun din ang dahilan kung bakit majority din ng panahon na nasa social media ko, napapakinabangan yung mga bagay na inilalabas ko sa mga tao. Yun ang sikreto ron. Ang sikreto doon, at the end of the day, it's all about pakinabang. Anong pakinabang sa'yo ng pagtambay mo sa subconscious mind nung wala ka namang ginagawa? Tula-tulala ka lang. Diba? Meron, pahinga. Okay, pero doon sa araw na hindi ka naman pagod, bakit ka pahinga ng pahinga? Ano yan, nagpa-practice ka mamatay? Diba? Yan eh. Oo. Huwag pahinga ng pahinga. Huwag masyadong mahilig sa pahinga ng pahinga. Matulog kayo ng 8 hanggang 8 oras hanggang 10 oras. Matulog kayo 8 oras hanggang 10 oras. O tapos pagkatapos noon, bakba ka na. Tangina, sayang ang oras, sayang ang buhay. Hindi ang buhay hindi nilalaan sa pagtulala ng tulala. Masarap tumulala pag mayaman ka na, pag resultado ka na. Some later part of your life pa yun, pag matanda ka na. Punta ka sa beach, ganun, tulala ka ron, diba? Mag-inom ka ng alak, bahala ka sa buhay mo. Doon ka magtubako, bahala ka sa buhay mo. Pero dito pa lang, ang bata mo pa, takina pa yosi-yosi ka, painom-inom ka, tapos yung lang ginagawa mo maghapon, magyosi, mag-inom, magtrabaho, ubusin yung pera. Magyosi, mag-inom, magtrabaho, ubusin yung pera. Magyosi, mag-inom, magtrabaho, ubusin yung pera. Tapos somewhere along those lines, kakantot ka pa. Tapos puputok mo pa sa loob. O edi nga, lalo ka nagka-problema pag nagkaanak ka. Diba? Mga tao di nag-iisip. Mga tao di nag-iisip. Tangina, merong masarap na buhay. Yung gusto mo na ikinaiinggitan mo sa mga ibang tao, lalo na sa mga vlogger-vlogger, kaya nyo rin yung ganyang klaseng buhay. Tangina, kaya nyo rin yan. Yung mga buhay na meron sila sa social media, kaya nyo rin yan. Ang problema, wala lang talagang gustong trumabaho ng tuloy-tuloy. Ang gusto nila, putol-putol na trabaho. Eh syempre, dun sa panahon na pinutol mo yung routine mo, pinutol mo yung momentum mo, yun ngayon yung panahon na gumagastos ka ng gumagastos. Ang nangyayari, lahat na napag-ipunan mo sa lahat ng nagdaang panahon, ginagastos mo, dun sa panahon tumutulala ka. Yun eh. Sayang ang oras, sayang ang buhay. Pag tulala ka ng tulala, sayang ang oras, sayang ang buhay. Paano gumaganda memorya? Tuloy-tuloy, aral lang aral, araw-araw. Hindi naman lahat. Majority ng oras na wala akong ginagawa, nagbubuting-ting ako sa internet ng kung ano-ano. Nagbubuklat ako ng libro. Yun ang majority ng oras na wala akong ginagawa. Eh walang nagtsatsagang gumawa nun. So ngayon, na nangyayari tuloy, parang pakiramdam ko tuloy, ano yung putang ina, ano ba to? Ba't parang pakiramdam yata ninyong lahat, parang kakaiba yung memorya ko. Hindi kakaiba yung memorya ko, parehas lang din na sa inyo. Yung memorya ko, yun din yun, parehas lang na sa inyo. Parehas lang na sa inyo. Kung ano yung memorya nyo na nakakalimot kayo, ganun din naman ako. Hindi nyo napapansin, minsan may mga talata akong binabanggit, tapos yung numero ng mga talata mali. Hindi nyo rin napansin. Bakit hindi nyo kasi binuklat Biblia ninyo? Yung numero ng talata mali. Pero yung verbatim, nare-recite ko. Kasi ang kinabisado ko, yung mismong talata. Yung mga numero, paminsan-minsan sumasablay. Kasi pag nagbuklat ka kasi ng Biblia, in case lang hindi nyo alam, pag nagbuklat ka ng Biblia, ang makikita mo ron, maliliit na mga numero lang, halos di mo na mapapansin, yun yung mga verses kung tawagin. Chapters and verses. Pero mas importante kasi sa akin yung laman. Yung numero, madali na yan. Google ko lang naman yan. Ang dali-dali lang ng numero eh. Pero yung laman kasi, yung laman ang importante sa akin. Dahil mapapakinabangan ko yun, pag nagtanong sa akin ng mga tao, di may ma-recite ako sa kanila ng talata. Yun ang sikreto. Paulit-ulit. Yun ang sikreto. Wala iba. Walang out of the usual na parang meron ka bang pill na iniinom na parang limitless pill. Wala. Walang ganun. Meron ako, kape.
Ayan, oh, sige, gusto nyo boosting brain cells. Ayan, kape tayo, kape. Ayun, kape. Kape. Isa, 2 baso ako ng kape sa isang araw. Follow up, go. Ayun lang po. Kasi kapag nagkakaroon ng kwentuhan, parang may mga nag-experience na iniisip sila. Napakaganda ng memories mo na aalala mo lahat. Paano sila magkakaroon? Hindi naman, wala sila noon. May klase ng memory. Kasi hindi pala ito isang talent na meron ka having photographic memory. Ulit mo lang na yun. Medyo, bagala mo ng konti pagsalita kasi parang mahina yung pasok eh. Ulit-ulit. Unmute. Yan. Ayun, good. Yan. Yung kasi may mga kasamahan kasi tayo na kapag pinag-uusapan kung paano maka-acquire ng knowledge na meron ka, nadi-discourage because they thought you have photographic memory o napakaganda ng memory mo na nagiging dahilan naman para isipin nila, wala naman akong ganong klase ng memorya kahit nabasa ko na. Wala akong ganun, photographic memory. Wala akong ganun. Tangina, kung yung iba merong ganun, wala akong ganun. Wala akong ganung swerte. Kaya kasabi ko nung sa inyo, meron lang sa akin sipag. Photographic memory, putang na, fuck that shit. Wala akong ganun. Kung meron lang akong ganun, tangina, maniwala ka, layo na mararating ko sa buhay, mas malayo kaysa ngayon. Kung meron akong ganung photographic memory sa sipag ko na mag-aral, paulit-ulit, ibig sabihin kung may photographic memory ako, isang basa lang. Yun lang kailangan ko, isang basa. Tapos pagkatapos nun, move on na ako dahil may photographic memory ako. Wala akong ganun, tangina. Wala akong ganun. Napakabihira ng mga ganyang klaseng tao, may photographic memory. Wala akong ganun. Ang meron ako, masipag ako magbasa. Nakasulat sa Biblia yun eh. Ang pagkatakot sa Panginoon, pasimula ng karunungan. Sa pagkatakot ko sa Diyos, paulit-ulit kong binasa. O di nakabisado ko ngayon. Di ba? Yun talaga yun eh. Plus, hindi lang yun eh. Masipag din ako makinig sa mga taong may karunungan eh. Yung iba kasi, ang tamad na nga magbasa, ang tamad pang mag-research, ang tamad pang makinig. Putang na, makikinig ka na lang eh. Nakasulat eh, Apocalypse 1:3, mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad. Yun ang nakasulat. Mapalad yung bumabasa, yung nakikinig, at saka yung tumutupad. Yung iba, hindi na nga nagbabasa, hindi pa nakikinig, ayaw pang sundin yung mga bagay na nasa paligid nilang common sense na lang. Yun lang talaga meron ako. Meron lang talaga ako sipag. All else, wala. Kung ano man yung nasa isip ninyong meron sa utak ko nakakaiba, sa isip nyo lang yan. Pare-parehas lang tayo ng utak. Taka na, lahat tayo, paminsan-minsan utak taho. Kasama ako ron. Speaking pa, masarap magtaho. Lamig ng panahon dito. Sisinigang nga muna ako. Pa-request mo nga ako sinigang. Tsaka sisling. Tapos, 2 kanin. Speaking. Paminsan-minsan, utak taho rin ako. Lahat naman tayo merong ganun. Lahat tayo merong araw na bobo ka, 'di ba? Lahat tayo merong, alam mo, yun lang talaga, ini-strategihan ko lang. Hindi nyo lang napapansin yun kasi hindi nyo naman alam yung mga silent battles ko sa sarili ko eh. Wala lang kayong alam. Paminsan-minsan bobo rin ako, paminsan-minsan tanga rin ako. Hindi ako humaharap sa tao ng bobo ako. Hindi ako humaharap sa tao ng ampangit ng mood ko. Kasi mangyayari, mapapag-initan ko yung taong kaharap ko eh. So iwas talaga ako. Pag halimbawa, ang pangit ng gising ko, tutulog uli ako niyan. Tapos gigising ako kapag medyo okay na. Ganon. Pag masama pakiramdam ko, ganon, tutulog uli ako niyan. Tapos gigising ako pag medyo okay na. Pag wala akong ginagawa. Pero minsan may mga araw, talagang kailangan mo lang talaga pukersahin yung sarili mo, gawin yung kailangan mong gawin eh. Yun talaga pinaka-basic nun eh. Dapat matutunan mo na yung konsepto na pinepuwersa mo yung sarili mo na gawin yung kailangan mong gawin. Ang tawag doon, obligasyon. Obligasyon. Say it with me everybody. Obligasyon. Say it one more time. Obligasyon. Yun. Obligasyon ko sa sarili ko, sa mga kapwa-tao ko, na magpakatalino ko para may maituro ako sa iba. Obligasyon ko sa kapwa-tao ko yun eh. Na maging banal sa inyong puso si Kristo na Panginoon, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi ng katuwiran sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Unang Pedro 3:15. Maging banal sa inyo, sa Panginoon, ang Panginoong Hesus, lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ako, para sa akin kasi, obligasyon ko na sa kapwa-tao ko yun, na pinapatalino ko utak ko, hinahasa ko isipan ko para may maituro ako sa kapwa-tao ko. Kayamanan yan eh. Kayamanan eh. In case lang na hindi nyo alam, kayamanan yan. Yung mga salita ng Diyos, kayamanan yan. Kayo yung magsipagsikap para sa pagkain na hindi napapanis.
tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. May pagkain na napapanis, pero may pagkain din na hindi napapanis. Tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Hindi nyo lang alam. Kasi wala naman halos kumukonsidera ng ganun eh. Karunungan eh, pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mo ang unawa. Sa dami ng bagay na pwede kong piliin sa araw-araw, ang pinipili ko karunungan araw-araw. Kaya araw-araw natututo ako ng mga bagong bagay. Ang problema, hindi ganun karaming tao yung kaparehas ko. So ngayon, ang ginagawa ko na lang, regular ako nakikipag-usap sa inyo, regular ako na nagla-live sa inyo para makabahagi kayo. Para makabahagi kayo. Yung mga bagay na natutunan ko sa haba ng panahon na nagsasalita ako sa mga tao, sa haba ng panahon na hindi ako nagsasalita at nananahimik lang ako, ibinabahagi ko ngayon sa mga kapwa-tao. Para kahit pa paano makapakinabang naman kayo sa akin, para may pakinabang naman yung buhay ko. Yun eh, para may pakinabang yung buhay ko, sinahasa ko na lang isip ko. Para lahat ng mga tao na makakausap ako, walang tao na nakausap ako na walang bagong bagay na natutunan galing sa akin. It is my endeavor to myself. I am doing myself a huge favor by making sure na lahat ng mga tao na nakakausap ako, walang tao na humarap sa akin ng walang bagong bagay na natutunan. Maliban na lang, ang gusto niya magsalita, makikinig lang ako. Follow-up question, go. Okay. Next, Sherwin, go. Ayan sir, hindi ko lang sure kung tamang place to para itanong ko siya. So parang, di ko alam sir kung last year ito or 2 years ago, meron ako nakitang nerd post po ata ninyo yun na lahat ng mga sumasabay sa Project 1M, pwede nilang ilagay yung logo ng Project 1M sa stall po ng business nila. Parang hindi ko alam kung logoan ba yun. Pwede, pwede. Wala naman kasing yan eh. Walang copyright yung logo ng Project 1M. So yung logo ng Project 1M, nagpa-competition ako dati. Tapos sa mga followers ko yun. Kasi may mga nagmarakulyo eh. Tangina, natatawa na nga lang ako sa mga utak toge. Nagmarakulyo sila, nagmarakulyo. May mga parang mga graphic artist yata itong mga to. Ayaw nila, yun napansin ko eh. Ayaw nila na may gumagawang graphic artist ng bagay na libre para kahit kanino. Nakakatawa yun, nakakatawa. Sabihin ko, alam mo, may tropa kang graphic artist. Tapos, alam mo yun, magtropa kayong dalawa. Tapos marami nang napakinabang sa itong tropa mo sa mahabang panahon. Bawal kang humingi doon ng libre. Ganun ang bagsakan nila. Ang hiningan ko nun, mga followers ko, yung mga naka-follow sa akin, grupo ng mga graphic artist, pinagpiestahan ako, binash ako. Sabi ko lang sa isip ko, tangin na itong mga taon to, utak toge, no? Akala nila, ordinaryong vlogger lang ako, na mga katulad ng mga vlogger nila na walang pakinabang sa lipunan. Without considering na kaya yung mga tao nagsumite ng mga ginawa nilang mga logo ng Project 1M kasi sa mahabang panahon, wala naman ako sinisingil na kahit na ni wala nga akong monetization, nakapakinabang na sa akin itong mga tao na to na gumawa. Ang tingin sa akin, buraot. Sa isip-isip ko, itong mga tao na to, bobo, stupido. Tangina, alam mo ang sabi sa Biblia, ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at ito'y kahihiyan sa kanya. Imbis magtanong sila kung bakit ako nanghihingi ng libreng logo, ang mga bobo hinatulan agad ako. Without considering na lahat ng mga taong nagsumiti niyang mga logo na yan, nakapakinabang na sa akin ng libre, ng taon na ang binilang at yung iba sa kanila yumaman na. Ngayon, tungkol dun sa logo na yon, walang copyright yun. Kasi ang sabi sa Biblia, yung tinanggap mong walang bayad, ibigay mong walang bayad. Hindi ako nagbayad ng logo na yon, hindi ko nilagyan ng copyright, kaya hindi ko rin pinababayaran, kahit sino pwedeng gumamit. Yun ang sabi, tinanggap mong walang bayad, ibigay mong walang bayad. Nakasulat yun eh. Tinanggap ko walang bayad yung logo. O di pinamimigay ko lang, walang bayad. Walang problema. Yun. Yun ngayon yun. So kaya sabi ko, kapag halimbawa may mga sumasabay sa Project 1M, welcome kayo na ilagay yung logo ng Project 1M doon sa mga tindahan ninyo. Para yung mga ibang mga sumasabay din sa Project 1M, may alam na sumasabay kayo, tapos customer nyo na ngayon sila. Ganon yung konsepto. Para ano pa na kailangan pang parang kumonekta sa akin dyan? Maliban na lang siguro, meron akong ginawa na kahit na anong merch, sa ngayon naman wala pa.
Pero iniisip kong maglabas ng damit. Hindi ko pa rin alam kung kailan. wala pang date yun eh. Kasi so far, okay naman eh. Ayos naman eh. Wala naman akong problema sa kaperahan. Pansamantala, pero medyo magastos din kasi pala itong paglalakbay. Paglilibot-libot. Eh yung pera na binigay nung sponsor, eh dun pa lang sa North Loop pa lang eh, medyo gasgas na eh. So gumagastos na ako ng sarili kong pera. Minsan, minsan gasolina lang, charge sa Project One. Pero yung iba, gamit ko sarili kong pera. In case lang na hindi nyo alam, oo, gamit ko sarili kong pera dun sa paglalakbay. Anyways, follow-up question ko. Ayun sir, okay na po ako doon. Bali, maglalagay po ako ng sticker sana sa C6 stall namin sa Caloocan. Pwede yun. Mas makita ng mga tao. Alam mo, meron na nga recall dyan sa na yan eh. Dyan sa logo ng Project 1M na yan. Pag nakita ng mga tao, merong mga tao na pag nakita yung logo ng Project 1M, yung mga iba nga weirdo eh. Tangina, alam mo yung, meron ako isang na-chamba na gas station na nakasombrero ako ng Project 1M. Binigay lang sa akin ito eh. Pero meron pa nang binibentang ganito sa Shopee. Bumili rin ako dati, tapos may nagbigay sa akin ng ganito. Ang kulit na yung logo na ako ngayon yung nangyari, ako tuloy bumibili ng merch sa ibang tao. Hindi yung sarili kong brand. Ako tuloy bumibili ng merch sa ibang tao, hindi ko naman kilala kung sino gumagawa nun. Sombrero. So sabi nung gasoline boy, baba ako ng tapos papagasolina ako. Tapos sinuot ko ngayon yung sombrero ng Project 1M kalagitnaan pagpapagasolina ko. Tapos sabi niya, "Ay sir, nakilala ko lang kayo dahil sa logo nyo eh. Kayo pala yung nasa TikTok naalala ko nga yung mukha ninyo. Nauna pang nakilala yung logo bago yung mukha ko eh." Sabi ko, ayos mukhang kalat na talaga yung konsepto ng Project 1M Naalala ng mga tao, may recall yung kalahating Leon, tas kalahating Pilipinas. Anyways, follow-up question, brother. Okay na sir, kasi po meron din kami t-shirt sir sa Project 1M logo na may pampang. Parang nakaka-proud lang talaga siya na isuot kahit saan ka pumunta, nakaka-proud siya isuot. Ayun lang po sir. Kasi mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Yung logo ng Project 1M, it entails with it yung pangalan na naingatan sa mahabang panahon. Na naingatan kasi hindi pinababayaran. Yun yung isa sa mga bagay na na-realize ko eh. Minamahal ng mga tao yung konseptong hindi pinababayaran. Minamahal ng mga tao yung konseptong hindi pinababayaran. Tapos inirerespeto ng mga tao yung bagay na ginagastusan na pag natanggap mo, walang bayad. Kasi in case lang na hindi nyo alam, yung konsepto kasi na Project 1M, ginasusan ko ng buhay ko yan eh. Ang dami kong death threat, nasa kalsada ako eh. Diba? Alam nyo naman kita nyo naman yung mga death threat na yun. Kasi yung iba dun, hindi ko na nilalahat kasi mabuburingan lang kayo eh. May mga pagkakataon noon, 3 beses sa isang araw kung magka-death threat ako eh. Ginasusan ng buhay yan eh. Yung logo ng Project 1M na yan. Bago sumikat yung logo ng Project 1M na yan, gastos ko dyan sarili kong buhay. At mas mahal ang presyo ng buhay kesa sa pera. Kasi, gaya nga ng sabi ni Kristo, hindi mo kayang gumawa ng puting buhok o itim na buhok. Doon pa lang sa ganong anggulo, presyo pa lang ng buhok, hindi mo kayang gawin. Research ka ng husto, tapos from non-living, gumawa ka ng buhok na living katulad ng sa tao. Hindi mo kaya. Magkano kaya ang presyo ng buhay ng tao? Pero pepresyohan mo, halimbawa, magkano atay? Magkano ang kidney? Magkano ang mata? Magkano ang puso? Magkano ang balat? Magkano yung buong tao mismo? Tapos, buhay pa ng vlogger yan. Magkano kaya presyo ng logo ng Project 1M? Diba? Binayaran ko ng buhay ko yan eh. Na nasa tabi ako ng kalsada, nagtitinda ako. Hanggang ngayon, binabayaran ko pa rin ng buhay ko yan. Na anytime, pwedeng pumuntaan kahit na sino. Pwedeng, alam yan, trip-trip lang, ganun. Barilin ako dito. Nandito ako ngayon eh. Diba?
in case lang na, nandito po ako sa Dom sa Viewpoint sa Angono Rizal. So yung mga gustong bumirada sa akin, basta maglala lang kayo ng maraming bala, tapos maraming tropa kasi pumapalag po ako. Yun lang. Anyways, okay naman na yung isang piraso na yun. John Paul, go. Ayos lang, balita. What do you have for me tonight? Napag-usapan lang din sila. Medyo nabuburat na kasi ako sa konsepto na lagi ako nasasabihan na yung pangarap ko ilaw pa para sa edad ko. Bakit mo kasi sinasabi yung pangarap mo sa iba? Ano ba yan? Kaya ka napupulaan eh. Kung wala rin lang naman, anong pakinabang sa'yo ng pagsasabi ng pangarap mo sa iba? It's supposed to be your personal journey. Parehas yan ang pagsasabi, alam mo yung pagsasabi ng pangarap sa iba, tapos absurd yung pangarap mo. Parehas yan ang konsepto na sinabi mo, alam mo nagbati ako kanina. Walang may pakialam. Walang may pakialam. Ako naman, nagtataka ako, bakit kailangan mo pang sabihin sa kung sino man? Aba, gusto mo validation? Clap, may pangarap ka? Brother, hindi kinaklap-clap ang pangarap. Ang kinaklap-clap, resulta. Nabuburat ka sa mga nagsasalita hindi maganda tungkol sa pangarap mo. Ano ba resulta mo? Magkakaroon lang ng importansya ang pangarap mo pag nakakakita na ng resulta galing sa'yo dahil may track record na. Pag sinabi mo isang bagay, nangyayari. Doon pa lang magiging importante sa mga tao yung pagsasabi mo ng pangarap mo. Tino, para katulad sa akin, 'di ba? Kayo ngayon nagsama-sama kayo rito, ilang kayo rito? 99. So ibig sabihin may mga gusto pang pumasok dito, hindi na makapasok, di nila alam kung ano pinag-uusapan. Maliban na lang, nandun ka ngayon sa live ko, ayan, tsaka malalaman yung pinag-uusapan. Pero isipin mo lahat kayo rito naniniwala dun sa konsepto na ang mission iaayos yung sarili para makatulong sa ibang tao na iayos yung iba. Tapos ano vision? Yun yung pangarap. Paglipas ng 3 o 5 henerasyon, maiayos natin yung bansa. So mga patay na tayo nun. Mga susunod na politiko, baka dito naman galing sa loob ng Project 1, patay na tayo nung by that time. Ano kaya na ibig sabihin? Wala sa inyong maniniwala na in 3 to 5 generations kaya nating iayos ang bansa kung wala kayong nakitang track record ko sa social media. Puro lang salita, boka. Hindi ko sinimulan yung Tondo, hindi ko sinimulan yung Project 1M. Ano, boka-boka lang tayo? 'Di ba? Nangyayari sa'yo, gusto mo puro boka-boka, wala ka resulta. Tapos gusto mo paniwalaan ka. Tapos gusto mo, wag lang mo isasalita na hindi maganda tungkol sa pangarap mo. Walang may interest sa pangarap mo hanggat wala kang resulta, brother. Ikaw lang mag-isa tatrabaho dyan at mayroong mga ilang pirasong taong tutulong sa'yo maabot mo yung pangarap mo. Pero walang nakukuhang respeto ang mga taong puro boka lang nang walang resulta. Paalala ko lang sa inyo, walang nakukuhang respeto ang mga taong puro boka nang walang resulta. Ang pinagbabasihan resulta, brother, hindi boka-boka. Nangyayari, pangarap mo hanggang bunganga mo lang pinapabalidate mo sa mga tao. Wala magbabalidate niyan, brother. Wala magbabalidate niyan. Bakit? Ang tinitignan ng mga tao, track record Kahit ano pa sabihin mo, hindi na importante. Sino ka ba? Doon muna, sino ka ba? Kaya tignan mo, ang mga tao, kulit ng kulit, sino ka ba? Ikaw nga, Chichester, sino ka ba? Sino tong putang inang vlogger na to? Ba't gato, bunganga nito? Sino ka ba? Diba? Pansinin ninyo, kahit ako ako na vlogger na tinatanong pa rin ako ng mga tao, sino ka ba? Sa dami ng mga bagay na nagme-make sense na inilabas ko sa mga tao, laging ang tanong ng mga tao, sino ka ba? Bakit? Kasi ang hinahanap, proof of concept. Anong pruweba mo para magsabi ka ng mga ganyang bagay sa mga mukha namin, bakit ikaw ba resultado ka ba? Valid yung pagkakasabi sa akin ng mga tao na yun. Sino ka ba? Tama sila dun sa pagtatanong, sino ka ba? Ngayon, kung ikaw ngayon ang tatanungin, sino ka ba? Diba? Gawa ka muna resulta, brother, bago mo boka-boka yung pangarap mo kung kanino. Gusto mo maniwala sa iyo tao, wala ka naman resulta. Gawa ka muna resulta. Pag mayaman ka, natin mo, lahat ng sabihin mo batas. Lahat ng sabihin mong pangarap mo kuno, pinaniniwalaan ng mga tao. Pero magsasabi ka ng pangarap mo, gusto mo clap-clapit ka ng mga tao. Ang galing mo, may pangarap ka. O tapos, what's next? Na-validate ngayon ng mga tao yung mga pinagsasabi mo. O, eto ngayon ang problema mo. Pag hindi mo natupad yung mga pinagsasabi mo, magmumukha kang gago.
Yan ang hirap kapag ka nagbubuka ng bunganga ng maluwang. Yan ang hirap kapag ka nagbubuka ka ng bunganga mo ng maluwang. Yung mga pangarap mo, hindi sinasabi yan kung kani-kanino. Hindi sinasabi kung kani-kanino yan. Bakit? Sisingilin sa'yo yung tao yan. Yung mga pinagsasabi mo, sisingilin sa'yo ng mga tao yan. Asan ang resulta sa mga pinagsasabi mo? Asan ang resulta? O kaya tignan mo, pansinin mo. Hindi mo napansin, nabash ako ng mga tao recently lang eh. Diba sinabi ko lilibuti ko buong Pilipinas, saan nalibot ko lang, buong norte lang? Nakita nyo, binash ako ng mga tao ron? Tapos kinonvert ko, papuntang Zoom. O, tapos syempre ngayon, para hindi masira ang credibility ko, ipinot on hold ko, pero itutuloy ko pa rin yung buong Pilipinas. Syempre, kasiraan ang credibility ko yun. Sinabi ko na tatapusin ko yung paglilibot sa buong Pilipinas eh. Anong nangyari? Buong norte lang ang nalibot ko. Bumalik agad ako sa Domsa dahil nagka-problema. Pwede mong gamitin dahilan. Hindi, okay lang naman yun kasi nagka-problema. Hindi. Kailangan ko libutin yung buong Pilipinas dahil sinabi ko yun. Kailangan ko ngayon panindigan yung bagay na sinabi ko. So alam niyo, itutuloy ngayon yung project ko, ay yung ano na yan, manlalakbay na yan hanggang makarating ng Mindanao dahil yun ang usapan, yun ang sinabi ko sa mga tao. Tapos, sa mga sponsors naman, yun pa rin yung sinabi ko. Tuloy-tuloy yan. So ibig sabihin, kung abutin man ng isang taon na pinopromote kita para dun sa kung magkanong barya lang ibinigay mo. So alam mo, sulit ngayon yan para sa mga nag-sponsor sa akin. Biro mo 50 milyon binayad, tapos buong Pilipinas ilibuti para ipakilala brand mo. Biro mo isang motor yung ibinayad, para yun mismong motor na yun gagamitin buong Pilipinas. Biro mo iPhone yung ibinayad, para lilibutin ng buong Pilipinas gamit yung brand mo. Nasulit ngayon yung tatlo. Sulit na sulit, gasgas na gasgas ngayon yung promotion sa kanila. So kaya, wala kayong makakapagreklamo na tangina mo, dinugas mo lang yung mga sponsor mo eh. Putang ina mo, buong Pilipinas nilibot ko eh. At hindi pa nangyayari yan, antayin nyo, tatapusin yan. Tatapusin yan. Wag lang ako mamamatay along the way. Pero tatapusin yan. Babiyahihin talaga yung buong Pilipinas na yan. Abang lang kayo. Standby lang kayo dyan. Yung iba madaling humatol eh. Madali sa'yo humatol. Pero di pa ako tapos. Pero kung hindi mo napansin, sinabi ko yun, lilibutin buong Pilipinas. Tapos ano nangyari? Nalibot yung buong norte. Bumalik sa Domsa dahil nagka-problema. Tapos ano nangyari? Pinagtawanan ako ng mga tao. Eh kung ako nga vlogger na ako eh, 'di ba? Pinagtatawanan pa ako ng mga tao. All the more lalo kang pagtatawanan ng mga tao. Bakit? Sino ka ba? Ano ba nagawa mo na? Ano ba resulta ng mga pinagsasabi mo in the past? Ang tagal mo ng buhay. Ano resulta ng mga bagay na pinagsasabi mo? Sa lahat ng mahabang panahon na lumipas, ano nang resulta ng mga pinagsasabi mong mga pangarap mo kuno mula pagkabata? Yun ang titignan ng mga tao, track record. Yung track record ngayon, dun nang gagaling ang kredibilidad na pag nagsabi ka ng bagay na mangyayari sa hinaharap, dapat mangyari talaga yan based on your track record. Pero, based on your track record, wala kang resulta sa lahat na nagdaang panahon. Tapos ngayon sasabihin mo may pangarap ka. Tapos pinagtawanan ka. Tapos ikaw pa galit. Tangina hindi, pagtatawanan ka talaga ng mga tao at tama sila na tumawa talaga sa'yo. Dahil nire-reveal mo kung ano mangyayari sa hinaharap nang hindi naman nangyayari lahat ng mga pinagsasabi mo, lahat ng nagdaang panahon. Talagang dapat ka talagang pagtawanan pagka ganyan. Kung nangyayari lahat ng mga sinasabi mo, lahat ng nagdaang panahon, hindi mo na itatanong yan dahil automatic pinaniniwalaan agad ng tao yung sinasabi mo. Yan ang sagot ko ron. Actually, si Brother, Follow up ko. hindi kasi siya, no? Hindi ako pinagtatawanan. Kumbaga, sinasabihan ako na ilaw pa yung pangarap ko kumpara sa edad ko. Oo nga. It's the same banana, brother. It's still insult. Insulto pa rin yun. Kaya ka nga nabuburat eh. Kasi that's another term for naiinsulto ka. Kasi iniinsulto ka talaga. Iniinsulto ka talaga. Kung ano man yung pangarap mo, keep it to yourself. Resulta mo dapat ang nagsasalita, hindi boka-boka. Resulta dapat ang nagsasalita, hindi boka-boka. Tignan mo, pansinin mo, ang Project 1M, kung bakit merong credibility ang Project 1M, kasi for the longest time, hanggang ngayon buhay. Waiting na makarating sa 1 milyon. Umaangat ang pera, bumababa ang pera, umaangat ang pera, bumababa ang pera, umaangat ang pera, bumababa ang pera. O ngayon, at the end of the day, buhay yung Project 1M. Hindi namatay. Kaya may credibility. Kasi on the way, papuntang 1 milyon, talagang up and down talaga yan. Up and down talaga yan. Pero ang pinaka-bottom line yan, hindi pa namamatay Project 1M. At tuloy-tuloy. Kaya may credibility. Pero yung kabuuan talaga ng credibility niyan, pag natapos yung 1 milyon. Yun ang kabuuan ng credibility. Meron lang konting pitik na merong konting respetong nakukuha ang Project 1M. Kasi tuloy-tuloy. Mahigit 1 taon na, wala pa namang 2 taon, wala pang
Isa't kalahati eh. Mahigit 1 taon pa lang. Doon sa mahigit 1 taon na yon, o ngayon, buhay pa rin yung Project 1M eh. So merong konting credibility, medyo pinaniniwalaan ng tao, medyo nirerespeto ng tao. Pero yung kabuuan talaga ng respeto niyan at paniniwala ng mga tao pag natapos yung 1 milyon. Doon nang gagaling ang credibility. Kaya tignan mo, yung katulad doon sa manlalakbay, wala pang sapat na credibility yun eh. Wala pa. Bakit? Kasi lumibot ng norte pero hindi pa nalilibot yung buong Pilipinas. Ang tinitignan ng mga tao, track record, brother. Kung gusto mo ng respeto galing sa mga tao tungkol sa mga bagay na sinabi mo, tungkol sa hinaharap, dapat may track record ka na nangyari na in the past. Yun ang punto ron. Follow-up question, go. Anong opinion mo, brother? Isang tao na ina-underestimate dahil lang sa edad. Para sa akin. Hindi, hindi edad yung pang-underestimate sa'yo, brother eh. Ang pang-underestimate sa'yo, yung edad mo kumpara sa lahat ng resulta mo nagdaan. Yun ang pang-underestimate. Ang ina-underestimate sa'yo, yung resulta mo. Na kapag ka nagkakaedad ka, ina-expect ng mga tao na may resulta ka na. Yung resulta yun, brother. Kasi merong standard ng mga tao na dapat pag gantong edad, dapat ito yung mga bagay na meron ka. Ako naman, ang tanong ko naman sa'yo, okay, sige, ngayon ka pa lang nagsisimula eh. Bakit mo kailangan pakinggan pa yung mga tao na yan? Ba't hindi ka nalang gumawa ng resulta para hindi ka ina-underestimate? Mas gusto mo pa yata magdamdam kaysa bumuo ng resulta eh. No. Mahilig ka magdamdam ha. Ano? Welcome ka makaramdam dahil tao ka. Pero kung magdadamdam ka, that's completely optional, brother. Sa'yo na yan, that's on you. Kung magdaramdam ka, that's on you. Makakaramdam. Yan nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko paulit-ulit, tigilan niyo yung kaboboka, nang wala pa kayong napapatunayan at wala pa kayong resulta. Tigilan, 'di ba sa mga basher sinasabi ko paulit-ulit. Sabi ko sa mga basher, pag bobo ka pa, manahimik ka muna. Aral ka muna. Gawa ka muna resulta. Pag may resulta ka na, tsaka ka ngayon magsalita. Yun ang panahon ng pagsasalita eh. May panahon ng pagsasalita at panahon ng pagpigil sa pagsasalita. May panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil sa pagyakap. May panahon ng pagsasalita at panahon ng pagtahimik. Doon sa panahon na binubuo mo pa sa sarili mo, yan yung panahon ng pagtahimik. Tapos resulta mo dapat na nagsasalita. Pag tinatanong ka ng mga tao, tsaka ka palang magsasalita. Kaya pansinin mo, ang programa ko sa internet, tinatanong ako ng mga tao. It is my time to speak. Pero on regular hours, tahimik lang ako. Kahit itanong nyo pa sa mga kasama rito, lagi akong tahimik lang. Hindi ako mahilig boka ng boka. Hindi ako mahilig dyan. Yung mga taong hindi makapagpigil ng mga bunganga nila, ng mga dila nila, mga taong walang kabuluhan yung relihiyon ng mga yan. Ultimo yung relihiyon nila, walang kabuluhan. Ultimo yung laman ng kokote nila. Pag hindi ka makapagpigil ng dila mo, walang laman ng kokote mo. Kasi pansinin ninyo, yung mga taong madadaldal, yan yung mga taong walang laman ng kokote. Ang daldal, walang laman ng kokote. Anong daldal? Yung mga bagay na pinagsasabi, di nagme-make sense. Yung mga taong hindi nagme-make sense yung mga pinagsasabi, yan yung mga taong walang laman ng kokote. Kaya nga ng kawikaan Tagalog, di ba? Yung latang walang laman, maingay. Latang tahimik, puno ng laman. Ilog na mababaw, maingay. Ilog na tahimik, malalim. Yung naririnig nyo sa akin sa social media na salita, kasi it is my time to speak. Ako kasi yung tinatanong ng mga tao eh. So dahil tinatanong ngayon ako ng mga tao, obviously wala naman akong choice kundi sumagot kasi yun nga yung programa ko, question and answer. Pero kaya rin ako salita ng salita. Tapos hindi na interesado ang mga tao, salita pa rin ako ng salita. Nasisira na kredibilidad ko, salita pa rin ng salita. Hindi brother, hindi yan ang panahon para magsalita. Pag bumubuo ka ng pangarap, yan yung panahon para kumilos ka ng kumilos, hindi salita ka ng salita. Kuha mo yun? Ano ba, brother? Hindi ko sa ilang paano ko itatanong about doon sa kanina yung about sa underestimate. Kasi skilled worker po ako eh. So ngayon, as a skilled worker, mahaba na yung resume ko. Kumbaga halos lahat ng about sa welding, alam ko na. Ngayon, itong mga kasama ko ngayon dito sa bagong kumpanya, ang alam lang nila ang process is isa lang. Ngayon nakita ng boss ko na marami halos lahat alam ko. So ngayon, papaturuan sila sa akin kasi gusto mag-upgrade ng boss ko ng machine.
So ngayon, ang inaano ko about sa underestimate, parang underestimate ako ng mga kasama ko dahil nga sa edad ko, mas bata, ako yung pinakabata sa kanila, tapos sila sa edad na nila na yun, na parang yun lang yung alam nila, tapos kumbaga parang mas marami akong alam sa kanila kumpara sa edad ko. I-check mo kasi yung demeanor mo, brother. Kasi ang totoo, yung skill mo dapat ang nagsasalita. Hindi yung demeanor mo. Kailangan mo i-check yung demeanor mo. Umaarte ka ba na trainer o umaarte kang parang katulad lang din ng lahat? Kailangan mo i-check yung demeanor mo. Kasi pansinin mo, mga bobong tao, diretso, nagbabase yan sa pagtatahi mo ng salita, pati sa demeanor mo. Hindi sa laman ng kokote mo. Hindi rin sa skill mo. Tapos in general, ang mundo ganun din naman eh. Tignan mo, isipin mo kung halimbawa ang trainer mo, kalibel mo lang din, maniniwala ka ba? Kalibel mo lang yun eh. Ultimo propeta nga eh. Ultimo propeta, walang propeta kinalugdan sa kanya sariling lupain. Tignan mo si Kristo, propeta na yan, hindi siya pinaniniwalaan ng mga kapatid niya. Hindi naman dahil may diferensya yung kilos niya. Pero, walang propeta kinalugdan sa kanya sariling lupain. Ngayon, as expected, ganun talaga pag nanggaling ka sa baba, dun sa kumpanya, tapos umangat ka ng posisyon, tapos makakasabay mo, mga nanatili na ron sa posisyon na yun. Expect mo talaga, mahirapan ka talagang kumuha ng respeto galing sa kanila. So dapat, ang nagsasalita na dyan, resulta mo. Tapos yung position mo, yun din dapat na nagsasalita. It is your office that should speak, not you. Yung position mo, dapat yung nagsasalita. Ang trouble dyan, pag kinakausap mo sila, baka kinakausap mo na parang tropa mo lang din. Walang boundary sa inyo. Kaya nga ngayon, gaya nga ng paulit-ulit ko na sinasabi, too much familiarity breeds contempt. Kailangan mong iayos yung kilos mo. Isang ayon mo sa posisyon mo. Ganon yung konsepto. Hindi dapat ikaw yung trainer nila, nakikipagtawanan ka. Ikaw yung trainer nila, nakikipagtropahan ka, walang boundary sa inyo. Hindi nyo napansin, dito sa Zoom meeting, question and answer ito, pero pansinin ninyo, hindi tawa ng tawa, tawa ng tawa, tawa ng tawa. Mas madalas pang seryoso, mas madalas pang tunog galit, kaysa tawa ng tawa. Paminsan-minsan, okay, sige, ayos, magtawanan tayo, paminsan-minsan. Pampagaan lang ng pampagaan lang ng conversation. Pero hindi dito nagre-revolve na puro na lang tawanan. Hindi comedy show ito. Check mo rin demeanor mo, brother. Baka kaya hindi ka nire-respeto ng mga kasama mo sa trabaho kahit mas mataas yung position mo kaysa sa kanila dahil sa demeanor mo. Yung demeanor, direct giveaway yan ng taong hindi mo dapat sinusunod. Ang problema, hindi sa hindi ka dapat sinusunod. Dapat kang sinusunod dahil ikaw yung nasa posisyon kasi ikaw yung inutusan ng boss na turuan yung iba. Pero ang problema, yung demeanor mo, kinokopya mo yung demeanor nila. So labas ngayon, pantay-pantay lang kayo. Tama nga naman sila. Ba't ka magtuturo sa amin? Samantalang ang demeanor natin, pare-parehas lang tayo, pantay-pantay tayo eh. Diba? Paano ngayon yan? I-a-adjust mo yung demeanor mo na dapat trainer ang demeanor. I-YouTube mo na lang kung paano. Yung kilos mo, brother, yung kilos mo ang may diferensya. Baka pati pagtatahi mo rin ng salita, may diferensya din. Pag magkakatunog lang kayo, pare-parehas din kayo ng kilos, alam mo na may problema. Kasi iba yung position mo sa position nila eh. Alam mong ikaw may position, sila wala. Ikaw yung trainer, sila nagpapaturo. Pinatuturuan sila sa'yo ng boss mo. Sila naman, kailangan nila matuto galing sa'yo. Ano ibig sabihin? Kaya hindi ka nire-respeto kasi malamang bumababa ka, pinapantay mo sarili mo sa kanila. Check mo demeanor mo. Kuha mo na? Kuha ko na, sir. Huwag ka makikipagbiroan sa mga nasa ilalim mo, magkakaproblema ka niyan. And when I say wag, ang ibig sabihin, sa 100%, 1% lang ang biroan dyan. Ganon yun. Huwag ka makikipagbiroan sa mga nasa ilalim mo. Kailangan yan, pagka person in authority ka, you should look and sound like you're a person in authority. Dapat pati kilos mo, person in authority. Ang problema, nakikipantay ka sa kanila eh. O ngayon, nakakuha ka ngayon ng disrespect galing sa kanila. Not too much familiarity sa'yo. Yan ang pinakamahirap. Hindi mo na iposisyon ng tama yung sarili mo the first time around. Ngayon, kailangan mo tuloy baliin kung ano yung impression na ikaw ang nagpinta sa isip nila. Papaalala ko lang sa inyo, sa lahat ng mga nandito sa live ko, YouTube, Facebook, pakinggan ninyo ako. Lahat ng tao, nagpipinta ka ng picture sa isip ng mga tao.
Pag mali yung naipinta mo, ang hirap ng burahin. First impression lasts. First impression lasts. Pag mali yung naipinta mo, na picture sa isip ng taong nanonood sa'yo, ang hirap burahin yan. Ang hirap. Mas madali pa, just do it right the first time around. Do it right the first time around. Mas madali yun. Mark Lawrence, go. Good evening po, Idol. Hello. May tatanong po sana ako. Nasa second year college na po ako, IT po ako ngayon. Okay. So, hindi na po ako sinusuportahan ng aking mga totoong magulang pa. Inabandonan na po ako. At yung mga guardian ko po ay nahihirapan na rin financially sa pagsusuporta sa akin. So, may mga pagkakataon na rin na hindi ako nabibigyan ng pera, something. Tapos, kahit anong gawin ko, yung parang pagsisave ng pera, na ano lang sa tawag dito, sa projects. Tapos bukod pa doon, may mga tao pa sa paligid ko na ayaw po akong iangat. Parang hinihila nila ako pababa. Parang gusto talaga ako nilang idiin. Tapos yung sistema dito parang pinaparamdam sa akin na parang dito lang talaga yung kaya ko. Parang tapos ilan lang po talaga yung naniniwala sa akin na minsan napakaramdam ko yung sistema talaga pinapanatili lang talaga akong ganito. Hanggang dito lang talaga ako. Tapos gusto kong magpatuloy sa pag-aaral dahil naniniwala po ako na kaya ko po itong long term na to na paraan para makaangat. Pero natatakot po ako na mas lalang mahirapan yung mga guardian ko. Hindi ko po alam kung mas tama pa mag-stop muna sa school o para magtrabaho o kung mas matalinong paraan pagsabay yung pag-aaral tapos pagtutulong sa gastusin at pagbuo ng mas maayos na future. Yun lang po. Hayaan mong mahirapan yung guardian mo. Wala akong nakikitang problema na mahirapan yung kung sino man ang may responsibilidad sa inyo. Yung magulang mo, pinabayaan ka kamo, so meron ka kamo ngayong guardian, tapos nahihirapan ka mo sa pagpapaaral sa'yo. Sa akin, hayaan mong mahirapan yung guardian mo. Kailangan mong tapusin yung pag-aaral mo. Kasi sa ganyan, makakaalagwa ka long term. Oo, magsasuffer yung short term. Pansamantala, mahihirapan sila. Pero, pagkatapos nilang mahirapan, obligasyon mo naman karguhin sila pag matatanda na ngayon yung guardian mo. Ikaw ngayon ang sasalo sa kanila. Ngayon, kung nakikita nila na parang investment yan, I think that's okay. Pag hindi na nila kaya magtrabaho. Pero kapag kaya pa nila magtrabaho, sandali lang, huwag masyadong malikot. Ano ba yun? Huwag na masyadong malikot kasi nakaka-istorbo eh. Huwag malikot. Huwag malikot. Parang bata naman eh. Huwag malikot, nakaka-istorbo. Ano nga ulit yung pinag-uusapan natin? Puta. Likot nito ng mga nasa paligid ko. Nag-aaligaga sa sombrerong nahulog. Pabayaan mo mahulog yung sombrero. Mas importante yung sinasabi ko kaysa doon sa sombrero. Ayun, so tungkol nga ron, hayaan mong mahirapan yung guardian mo. I don't think there's anything wrong sa konsepto na mahirapan sila. And that will also give them enough emotional attachment towards you. Kasi pinaghirapan nila na mapatapos ka. Ngayon, obligasyon mo, siguraduhin mo talaga na matatapos mo talaga with flying colors. Even better with flying colors. Kasi alam mo, pwede ka naman mag-working student eh. Pero alam mo rin at the same time, makaka-istorbo yan pagiging working student mo dun sa mismong kurso mo na may possibility baka bumagsak ka pa. Ang worst case scenario niya, masarapan ka sa pera. Mas malaking detriment sa'yo na magtrabaho ka. Kasi alam mo yung there's that possibility na hindi ka na bumalik sa pag-aaral kasi nga nasasarapan ka na sa pera eh. Diba? Yan ang problema ng karamihang kabataan ngayon. Nagmamadali na magkapera. Nang hindi mo naman alam kung anong gagawin nila doon sa pera. Tapos, kapag hindi sila nakatapos, isisisi nila sa kung sino-sino, yung pangit na buhay na meron sila. Isisisi nila sa gobyerno, isisisi nila sa Pilipinas, isisisi nila sa magulang nila, asawa nila, anak nila, o kung kanino man nila isisisi. Magkakaroon ka ng malaking sakit ng ulo kapag nag-working student ka. Kung kaya naman na hindi working student,
Di mas maigi. Even better, talinuhan mo para maging scholar ka ng eskwelahan. Tanong mo ngayon kung ano requirement para maging scholar ka ng eskwelahan para medyo mabawasan ng konti yung bigat. Kasi hindi naman lahat ng panahon kailangan mong gumawa ng sarili mong pere. Pwede namang pera ng ibang tao ang ibayad dyan eh. Pwede rin namang i-cancel out yung yung bayad. Kasi, di ba, scholar ka. Di ba? You just have to be smart enough. Pagka, nga yung sinasabi ko, yung unahin ninyo karunungan. Kasi pagka meron kang sapat na karunungan, hindi lahat ng bagay ang pambayad pera. Hindi lahat ng bagay ang pambayad pera. May mga bagay na pwede mong ibayad yung ibang meron ka. Bawa, yan talino mo, pwede mong ibayad sa eskwelahan yan eh. Pwede ka rin mag-varsity, bayad din tuition mo. Diba? You just have to be creative and smart enough para bayaran ng hindi pera ang pangbayad. Bayaran yung kolehiyo mo ng hindi pera pambayad. Kuha mo yun? Yes po. Pero talaga yung mga tao dito parang tinatago talaga yung impormasyon. Kunwari, merong pa-scholar. Parang hindi nila sinishare yung Matik yun, brother, kasi trabaho mong maghanap. Trabaho mo yun. Kaya sinasabi mong tinatago, hindi lang nila binobroadcast. Magkaiba yung tinatago sa hindi binobroadcast. Kasi obviously, di ba, merong kailangan mag-broadcast niyan. Gagastos pa sila manpower para sa broadcasting niyan. Di ba? Ngayon, ang pinaka-basic kasi na prinsipyo niyan, ganyang scholarship, kung sinong gustong mag-aral, gagawa ng paraan yan. And it is your job para humanap ng kung sino man ang merong applicable na scholarship. Trabaho mo yun. Ikaw dapat talaga ang lalapit at hindi dapat mangyari na kung sino yung magpapasponsor, siya pa yung lalapit sa'yo. Ito naman, pambira ka naman talaga. Gusto mo lalapitan ka pa na sponsor. Brother, hindi ikaw ako. Kailangan muna na may napatunayan ka na muna bago ka lapitan ng sponsor. Kapag wala ka pa napapatunayan, talagang ikaw talaga maghahanap ng sponsor. Kuha mo yun. Follow up, go. Yun lang po yung ko. Ito po. Okay. Thank you po. Sige. Galingan mo. Lasa siguro to. Angel. A-N-J-E-L. Angel. Sige, go please. Thank you. Good sir, good evening. Hello. Hi po. Kuya, ano lang, sorry medyo nalito ako, pero Sige. marami naman akong tanong dito. Mhm. Kuya sir, sa tingin mo, are we winning against mediocrity? Sa ngayon mukhang hindi. Kasi, you have to look at the numbers eh. Pero ito kakaiba. Yung mga achievers sa panahon natin ngayon, na ilang piraso, nagiging overachiever. Dahil sa internet. Pero yung mediocrity in general, mas dumadami siya eh. Kasi kung makikita mo, yung poverty line ngayon, mas madami yung sumobra yung dami ng mahirap ngayon sa panahon natin ngayon. Isama mo pa yung konsepto na ang mga tao ngayon natutuyo ang utak dahil sa sobrang kaka-social media. Syempre, alam mo na, kapag tinuyo mo utak ng tao, mediocrity talaga labas niyan. Ganon yun eh. Mediocrity. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, tumambay kayo sa conscious mind. Huwag kayong tambay sa subconscious nyo. Kasi ang mangyayari talaga dyan, mediocrity. Ang laging resulta ng pagtambay sa subconscious mind, mediocrity. Bakit? Kasi magiging routinary. Tapos pag naging routinary, yung pagiging mediocrity mo, mananatili ka dyan ng mahabang panahon. Tapos it is a cycle of doom. Galingan nyo sa buhay, Pilipinas. Galingan nyo sa buhay. Kasi you only get to live once. Yun nga yung dahilan kung bakit binuo ko itong grupo na to. Para may mga taong mga matatalino o hindi matalino na ginagalingan nila sa buhay nila. Para makatulong naman tayo sa buhay ng ibang tao. Yun ang dahilan kung bakit ko ginawa tong grupo na to. Para yung mga tao na gustong ayusin yung sarili nila, meron silang lugar na may mga kasabay silang mga tao na mga inaayos din yung mga sarili nila. Tapos nakikita natin yung progress ng isa't isa. Dapat paglipas ng 2-3 taon, kahit pa paano may progress ka na. In general, delikado masyado mediocrity. Nasasayang ang buhay dyan. Nasasayang. Cycles driven lang naman ng mga tao in general eh. Pero pag hindi mo binago yung cycle mo, tapos mediocre ang labas mo, ibig sabihin niya nakatambay ka sa subconscious mo. Tambay sa subconscious. Huwag yung tambayan ng subconscious. Dapat nga, i-reprogram nyo yung mga subconscious ninyo para malayo ang marating nyo sa buhay. Kasi every time tatambay ka sa subconscious, importanteng malaman dapat yung subconscious mo.
Para okay lang na tumambay ka kahit nasa subconscious ka pa. Tignan mo, parang katulad lang ng mga iba, yung mga kilalang debatista, si Barcelon, si Karashid, si Eli Soriano, yung mga yan, mga nakatambay yan sa conscious mind nila, na pag tumatambay sila, paminsan-minsan sa subconscious nila, at kausap na nila yung mga sarili nila, productive pa rin ang nagiging ending. Kahit nakatambay sila sa subconscious nila. Tanungin nyo si, wala na kasi patay na si Brother Eli. Pero sigurado si Karashid, eto sigurado ako sa inyo kay Karashid. Si Karashid, parang katulad yan ni Brother Eli sa Islam. Pag tinanong niyo si Karashid, dun sa mga bagay na, dun sa mga araw, dun sa mga panahon na nakatambay siya sa subconscious mind niya, productive pa rin. Ang naiisip niya mga talata ng Biblia o ng Quran. Yun ang mapapansin mo sa mga taong productive. Kahit tumambay sila sa subconscious nila, productive pa rin. Kasi sila na mismo ang nagre-program ng subconscious nila dun sa paraan na yung conscious mind nila, lagi nilang tinatambayan yun, tapos ini-enhance nila yung conscious mind nila, tapos yung buhay nila, inaayos nila, tapos yung mga isip nila, tumatambay sa mga kapaki-pakinabang na bagay, kaya kahit tumambay sila sa subconscious nila, yung subconscious nila, reprogrammed na, para yung subconscious nila, productive pa rin kahit nakatambay sila dun. Follow-up question, brother. Yes, kuya. Anong masasabi mo dun sa quote na kuya? Ito nakita ko lang din sa ibang bansa. Sabi nila, stay small enough, long enough, will be big enough, soon enough. Naniniwala ako ron. And when I say small enough, long enough, yung pundasyon kasi talaga importante dun eh. Alam mo yan, isa sa mga bagay na natutunan ko sa mahabang panahon eh. Matagal na akong media trained. Matagal na akong media trained. Pero tignan mo, dun dumating ngayon yung panahon para lumabas ako sa social media, biglang sabog. Sa haba ng panahon. Tapos napakabihira akong mabash ng mga tao. Kasi naglumagak ako sa pundasyon, sa ilalim. Kaya pag panahon na, nung pag-alagwa, tignan mo ngayon, biglang dami ng grupo ng Project 1M. Halos parang nasa 150 o 200 na tayo halos eh. Na active members. Hindi inactive, hindi pa kasama inactive dyan. Kung susumay mo pati inactive, baka kulang 1,000 na tayo. Kasama pati inactive na members. Yung active members lang, ang bilis. 2 buwan at kalahati pa lang na nagta-travel ako simula December 1. Pero yung dami ng mga tao na nandito na sa lugar natin, na active members, na isang patawag dumarating, halos kulang 200 tao na yan. Isang patawag dumarating. Paano nangyari? Kasi marami na akong mga grupo na sinalihan in the past. Bihasa ako dun sa konsepto ng pagsisimula ng mga non-sectarian type of organization. Kuha na ever since eh. Kaya hindi na halos tayo nagta-trial and error. Na oo, marami pa rin namang trial and error dito. Dito marami pa rin. Pero yung pinaka-core na pinaka-basic ng organization, wala na tayong masyadong problema. Mga maliliit na lang, mga tipong system na lang eh. Konti na lang. Pero kung paano magpapanatili ng mga tao na active sa loob ng grupo, madali. Bakit? Ang haba na na-experience ko in the past eh. Tapos pag lumilitaw ako sa social media, napakabihira ako mabash. Ako yung parang isa sa mga pinaka-opinionadong tao sa social media na napakabihirang mabash. Siyempre, merong every now and then, di ba? Lahat naman ng tao may kanya-kanyang katangahang kabobohan eh, di ba? Ako rin naman, parehas lang naman. Pero napakabihira ako mabash kasi matagal ng media train. Yung pagtatahi ng salita, importante. Kasi minsan, maganda man yung intention mo, pero yung pagkakatahi mo ng salita, sablay, taka na, bobombahin ka talaga ng mga tao niyan, kahit maganda pa intention mo. The intention is good, the execution is bad. Ganon yung konsepto. Dun sa ganong angulo, naniniwala ako ron sa ganong konsepto na kailangan talaga magtumambay ka talaga dun sa mga basic principle. Tambay ka sa mga basic principle. Dun sa mga basic principle, hindi ka mamamali eh. Pero kapag ka nag-expand ka ng masyadong mabilis, nako putang ina, madudurog ka talaga dyan. Too much expansion, over-expansion kung tawagin nila. Biglang dami kagad, biglang sikat kagad. Tingnan mo yung nangyari kay Franklin Miano. Nakita nyo yun, di ba? Pinakamagandang halimbawa yun, biglang sikat, biglang bagsak din. Biglang sikat, biglang bagsak. Kita nyo, lumipad lang ng sandali, buwan lang yung binilang, bagsak agad. Halos buong bansa, kilala siya nun eh. Tapos nung bagsak niya, miserable.
Kita nyo si FLM. Di ba? Si Norman Mangusing, lipad. Tapos bagsak. Bang. Kasi nga, hindi nga kasi tumambay sa pundasyon. Pag tumambay ka ron sa pundasyon, yung lipad mo, oo, pwedeng mabilis, pwedeng mabagal, pero constant, consistent. Importante, stable. Dapat na targetin stability, hindi expansion. In-expand ka agad, pinalipad sa social media. Paglipad sa social media, nakita walang pundasyon, ayan, laga pa. Walang pundasyon eh. Ingat kayo sa paglipad ng walang pundasyon. Ingat kayo sa expansion ng walang stability. Yun naman sasabi ko ron. Follow up, go. Function, alin kayo, without stability, Kaya alam mo, madagdag ko lang merong mga nakikisuyo sa akin na kung pwede, pasikatin ko daw sila. Para saan? Yun nga yung tanong ko para saan? Ano dahilan? Bakit gusto nyo sumikat? For the cloud? Like, come on. Generally, alam mo diretso, ang naaamoy ko, yung iba sa kanila, okay, understood para sa negosyo. Okay lang yun, understood. Pero di yung negosyo mo yung pasikatin. Tinan mo, tulad nung ginawa ko kay MB Precious, di ba? Nakita na ngayon ng mga tao yung MB Precious. Ngayon, nasa radar na ng mga tao yan, na kapag may kinalaman sa travel, MB Precious. Tignan nyo yung ginawa ko rin kay Kitang Aya Phone Shop. Sikat naman na si Kitang Aya Phone Shop, nadugtungan lang. Kitang Aya Phone Shop, di ba? Ngayon, nadugtong ngayon sa kanya, Chichester, Kitang Aya Phone Shop yan. Chichester, MB Precious yan. Chichester, yung isa pa. Di ba? Si Abdul, nandito. Dito siya. Kitang Aya Phone Shop. See? Nakadagdag ngayon sa credibility niya. Pero ang problema kasi, pasisikatin mo yung sarili mo, personal na pagpapasikat ng sarili. Tanga na, delikado yan. Kasi, paano mo mapapanatili yung kasikatan na yan? Ano bang meron sa'yo na field of expertise mo? Kasi kung wala kang field of expertise, tapos ang mangyayari, kekenteng-kenteng ka lang sa social media, nakaputang mo, wawasakin ka ng mga tao. Brutal ang mga tao, in case lang hindi nyo alam. Sa mga nakikinig sa akin dito, brutal ang mga tao. Pag kinuha mo ang atensyon ng mga tao, dapat may mapakinabang sila pabalik. Dahil pag wala silang napakinabang, worse, dinudugas mo yung pakinabang na natatanggap nila, wawasakin ka talaga nila. Brutal ang mga tao. Wawasakin ka ng mga tao kapag kinuha mo ang atensyon ng mga tao, Pandora's box yan. Tangina, hindi mo na maisasara yan. Mababrandingan ka ng mga tao na scammer ka. Na maaaring hindi ka nga nang i-scam ng mga tao, pero puta, yung nakuha ng mga tao na pakinabang kapalit ng atensyon na binigay nila sa'yo, hindi nagtugma, wawasakin ka ng mga tao. Wawasakin ka ng mga tao pag hindi nagtugma yan. Kaya dun sa mga gusto sumikat, siguraduhin nyo na may mapapala yung audience nyo. Siguraduhin yung may mapapala yung audience nyo. Kasi pag hindi kayo sigurado kung anong ilalabas nyo sa audience nyo, dudurugin kayo ng mga tao. Brutal ang social media. In case lang na hindi nyo alam, brutal ang social media. Follow up, bro. Kuya Chester, thank you dun. Last one na lang po. Okay. Would you consider making decisions quickly is a skill in life and essential to become a millionaire? Hindi, dapat yung mabilis na pagdedesisyon, calculated. Kasi madaling magdesisyon ng mabilis, tangina yung mga nakakabuntis, kita nyo naman, di ba? Puta, dinesisyon na nilang buntisin yung putang ina O tapos tignan mo, yung mga buhay nila, putang ina. Diba? Ayan, tignan mo, sa November, marami na naman maglalabasan bagong bata. Kakatapos na ng February 14 Siyempre, matik yan. Pagdating ng November, ang dami na naman maglalabas ang bagong bata. Decision yan. Ang bilis mo mag-decision di ba? Kailangan yung decision mo, calculated naman. Sama naman ng konti common sense naman. Yung mga iba, nag-decision, jowain yung putang ina, tapos yung ginawa, may asawa. Puking ina mo. Diba? Ano ba ikaw? Ako naman umibig lang. Putang ina mo, pwede ka namang umibig na may utak Diba? Inuna mo yung puso mo, hindi mo ginamit utak mo, ayan, nag-i-epekto sa'yo, kabobohan mo, stupido. Kaya tama yung sabi nung kanta stupid love. Stupid love. In terms of business, Kuya Chester, Calculated, brother. Kasi madaling magdesisyon. Ito ang problema mo. Pag nagdesisyon ka ng mabilis, nang hindi mo iniisip ko ano magiging dulo, yan na rin pinakamabilis na paraan para lumagapak ka. Kung mo kakalimutan, puta, hindi na importante ko sa pagnenegosyo, sa buhay na lang in general. Pag nagkamali ka ng desisyon, wasak ang buhay mo. Di ba nakita niyo yung mga drink and drive
Nakikita nyo naman yung mga umiinom tapos lasing sila magmamaneho. Puta, wasak yung ulo eh. Di ba? Sa katangahan lang yun. Tignan mo yung nangyari sa ano. Alam mo, yun nga yung calculated pa to eh. Ito isang piraso. Alam nyo nangyari dun sa Del Monte International. Case lang na hindi nyo alam, nag-file ng bankruptcy ang Del Monte. In case lang na hindi nyo alam. Ang nangyari, nagkamali sila ng kalkulada nung panahon ng pandemya. Dahil akala nila essential sila kasi pagkain sila eh. Akala nila essential sila. Ang nangyari, nag-expand sila. Daming warehouse at daming factory. Sunod-sunod ang labas ng produkto. Tapos hindi na benta. Bang! Putang ina. Lagatok sila ngayon, file sila bankruptcy. Dahil lang sa pagkakamali ng isang decision lang, mag-expand nung panahon ng pandemya. Isang decision lang yun. Nag-decision sila, mag-expand panahon ng pandemya. Ayan, lagapak. File ng bankruptcy. Kaya nga dito sa Pilipinas, in case lang hindi nyo alam, yung Del Monte dito sa Pilipinas, pinastop na ng Philippine Stock Exchange yung trading ng Del Monte dito sa Pilipinas nitong mga nakaraan lang. Hindi ko alam kung ipinatuloy na uli. Pero nitong nakaraan, pinasuspend yung trading ng Del Monte Foods Corporation dahil nga may mga kulang na dokumento sila. May mga kulang na dokumento. Posible, hindi ko naman sinasabi na yun talaga yun, posible na may kinalaman yan dun sa international na Del Monte na nag-file na ng bankruptcy sa ibang bansa. Nag-file ng bankruptcy. Brother, halos more or less, sa mga 100 taon na yung kumpanya na yan. Dahil sa isang pitik ng pagkakamali lang ng desisyon, bang! O, tamo? Isa pang magandang halimbawa dyan, yung tungkol naman to sa pag-hold ng decision. Yung Toys R Us, kung alam niyo yung Toys R Us, yung pinagkopyahan ng Toy Kingdom dito sa Pilipinas. Yung Toy Kingdom dito sa Pilipinas, kinopyahan sa Toys R Us sa Amerika. So lahat ng malls dun sa Amerika halos may Toys R Us. Ang nangyari, hindi sila nag-decision na mag-innovate. Nag-decision silang i-hold yung innovation. When I say innovation, in terms of marketing, hindi sila pumalo sa social media. O ano ngayon na nangyari? File din ng bankruptcy. Bang! Decision sila, wag mag-expand sa social media. Siguro, iniisip nila, parang clout lang yung social media na yan. Ganon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero, yung pinakamalaking kumpanya sa Amerika ng mga laruan na binebenta on retail, nag-file ng bankruptcy. Eh kung yung mga ganong kalalaking mga kumpanya, nakakapag-file pa sila ng bankruptcy, at ngayon, ang daming food stores sa Amerika ang nagfa-file ng kalawat ka ng bankruptcy nila. Putang ina, lalo yan sa negosyo. Pag nagmamadali ka sa pagdidesisyon, nang yung decision mo hindi calculated, ang kaduluduluhan yan, may mga daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niyaon ay mga landas ng kamatayan. Tama sabi ni Solomon. May mga daan tila matuwid sa isang tao, ang wakas niyaon ay mga landas ng kamatayan. Follow-up question, brother. So far, kuya, yun lang naman. Salamat po, kuya. Okay. Last question, Jet Santos. Go. Jet Santos, go. Last question ka na. Dada, Santa Maria, Bulacan, go. Patanong lang to, sir. Sige, mabilis lang. Susunod ko si Dada, go. Yung member nagpapatanong, sir. Okay. Bagong kasal daw sila ng partner niya. 26 siya, 26. Yung babae, tas 27 daw yung nagpapatanong, sir. Okay. Parehas may trabaho. Hingi sana ng suggestion, bro, kung paano namin may mamanage ng maayos yung finances namin. I mean, yung bills, bayad, makabili ng needs sa bahay, may mga emergency fund. Tapos pareho kaming may sariling pera para sa personal needs namin pareho. I-reset nyo muna. Kasi magsasama kayo sa bahay eh. Hindi nyo alam ang spending habits ng bawat isa. I-reset nyo muna. Lahat ng kapritsyo, tanggalin nyo muna sa sistema. Tapos pag-usapan ninyo kung ano-anong kapritsyo yung nag-make sense. Tapos ano-anong kapritsyo yung hindi nag-make sense. Reset muna. Total reset. Lahat lang ng gagastusin sa loob ng 3 buwan, I suggest. Sa lahat ng nanggagastusin sa loob ng 3 buwan, puro mga kailangan lang. Lahat ng hindi kailangan gastusin, kain sa labas, bili shopping kung ano-ano, deliver ng deliver, yung blah blah shit. Lahat ng mga bagay na kapritsyo, lahat muna tanggalin. 3 buwan straight. Bakit 3 buwan? Kasi ang sabi ng mga sociologist at saka mga psychologist, ang habit daw nababago somewhere around 60 to 90 days.
somewhere around 60 to 90 days. So, kailangan nyo munang baguhin lahat ng mga habits ninyo dahil bagong kasal kayo, magsasama kayo sa isang bubong. Ngayon, para maging maayos ang finances, i-reset nyo muna lahat. Tapos, kung ano-ano yung mga kapritsyo na allowable, tsaka nyo palang idadagdag yun consciously sa sistema. Kasi you have to be conscious with your finances. Pag hindi ka conscious sa finances mo, you're spending your money unconsciously, tapos, yung, yung mga habits mo, yung nasusunod. Tapos minsan, old habits yan coming from being single. Inom sa labas, party, lamierda, deliver, Shopee, mayat-maya, na mga wala kakwenta-kwentang basurang mga bagay na hindi mo rin naman nagagamit. Baka yung habit mo as a single person, regardless if you're a man or a woman, baka yun ang masunod. Tapos dyan na ngayon magsisimula ang pag-aaway ninyo. I-reset nyo muna lahat, 3 buwan, wala munang kapritsyo. Zero spending muna para sa kapritsyo. Ngayon, pag natutunan nyo na ngayon, zero spending para sa kapritsyo, 3 buwan straight, wala mo ng date, wala mo ng kahit ano, zero spending muna. Tsaka nyo ngayon maiintindihan ano ba yung mga bagay na nakapagpa-inconvenient sa pagsasama ninyo nang wala yung kapritsyo na yon. Tsaka nyo ngayon isa-isa, consciously, i-incorporate yung mga kapritsyo na yan. Kasi okay lang naman mga kapritsyo eh. Pero you have to do it sensibly. Sensible dapat ang kapritsyo mo, productive dapat ang kapritsyo mo. Hindi unproductive, tapos walang pakinabang talaga, tapos basura lang talaga yung binili mo. Wala yun. Sana nakuha yun. Dada Santa Maria, go. Last. Ayun, magandang gabi po, Chay. Tanong ko lang to kasi about sa relationship. LDR kami na partner ko. 2 years na kaming LDR. And then kasi nung napasama ko rito sa Project 1M, nagiging na namin to, parang starting ng away namin. Okay. Then tatanong niya ano ba yung parang gayan pag may mga, di ba, sabi mo nga Kuya Chay, kailangan na maging visible ka or lagi ka umaaten, nakikita ka, tapos regular kang umaaten sa mga Zoom meeting. Then alam ko rin sa side ko or sa point of view ko na alam kong may mga sets yung tinuturo mo araw-araw, gabi-gabi, and every time na makikita namin sa personal, may mga new knowledge kami na lalaman. Tapos yung kahit sabihin mo na nasa isip mo na siya somewhere ng matagal ng panahon, alam mo kung paano gawin, pero andun ka, sablay ka sa execution ng nasa isip mo. Then ang nagiging namin, ang tanong niya sa akin, ano daw ba ang napapala ko? Ano daw ba yung, kasi siyempre pag may Zoom meeting every other night, lagi akong umaattend. So, kumbaga sa sineset aside ko yung yung tantrum niya na nawawalan daw ako ng oras. Hindi naman sa nawawalan ng oras na dahil sa pagbubulakbol, makikipagbarkada ko saan-saan. Lalo't nung time na Kuya Chay na nagtanong ako sa'yo, nung first time ko nagtanong na regarding sa na-promote ako sa posisyon from casual employee to regular na branch manager. So, pas lalong naging yung aking yung oras. Hindi naman totally talagang walang oras. Siguro, minsan naka-on call kami. Pero, yun nga, pag may Zoom meeting din na focus ako, then syempre, gusto ko rin talaga sa sarili ko na ma-develop and ma-improve yung sarili ko, and then mapatunayan ko sa sarili ko na, gaya nga sinabi mo Kuya Chay, kahit anong trabaho, kung ano man pagkakitaan mo, kung empleyado ka, negosyante ka, magbabasura ka, magtatapo ka, may possible kang umasenso o umalagwa sa buhay. So, ako, dati parang nung nanonood lang ako sa'yo every na mga videos mo, para sabi ko, ayos to, lalo sa mga pangangaral sa mga anak, paano ka makikisama sa asawa, paano makikisama yung partner mo kung hindi kayo kasal, yung mga ganun ba. So, idea ko, ngayon kasi, na nandito na ako sa loob ng community na binuo mo,
na dati nga nung yung first na nagpaset ka ng North Sagaray, na pumunta ka sa Bulacan, hindi ako nakapunta. Sinabi ko, hindi ako nakapunta. Sabi ko, gusto ko pa naman makita si Sir Chai. Sabi ko gano'n. Sabi niya, may pagkakataon pa naman. Then, dumating yung point na nagkaroon ng pagkakataon na makapunta, which is yung sa Pande. Yon. So, ginarap ko talaga yung kahit sabihin ko mapuyat ako. Okay lang. Kasi, yun yung ano ko parang hindi ko masabi kung motivation. Parang yun yung nag-fuel up sa akin na baka ito na yung start up para masimulan ko yung mga dati kong iniisip. Tapos, nadadagdagan pa ako ng mas maraming kaalaman. Ang nagiging point niya sa akin bakit wala ka bang sariling utak? Hindi mo ba alam ang gagawin? Sabi ko, hindi naman sa wala akong utak. Mas nabibigyan lang ako pa ng apoy sa loob para mas i-execute ko yung mga nasa isip ko. Gaya rin na sabi mo kanina, yung mga pangarap mo, hindi mo naman kailangan i-open up kung kanino, kahit pa sa partner mo or sa magulang mo. Kailangan ng malaman nila is yung resulta ka na, may resulta ka na, kumbaga. Ayun, ano yung may mo sa akin regarding dun sa relationship namin na, eto parang yun nga yung naano nga niya na simula nung sama ako sa'yo, ganyan. Pero sa akin, hindi ko tinitignan na masamang paraan or kung parang naging masama para sa akin. Hindi, kasi alam mo yung nararamdaman ko, tapos yung naipapadama mo sa aming grupo, na kung ano yung naituturo mo sa amin. Parang hihingi lang ako sa'yo, Kuya Chay, kung ano yung, paano ba ako, ano ba yung stand ko para sa relationship namin regarding sa ganun nga yung kanyang, Ang pinaghuhugutan niya dyan, selos Selos yan, brother. Lahat ng bagay na bago na ginagawa mo nang hindi siya kasali, magseselos talaga yan dahil babae. Normal. Normal yun. Kasi abnormal yun kung wala talaga siyang pakialam sa'yo, brad. Tangina, abnormal yun. Malamang may ibang kumakantot dyan kapag ka nasa ibang bansa asawa mo tapos walang pakialam sa lahat ng ginagawa mo. Unusual yun, brother. Yang ganyan, normal yan. Normal. Ang tawag dyan, selos. Kaya anong gagawin mo kapag ka nagsiselos? Ang kailangan dyan, assurance. Na ito, ginagawa ko para matuto ako. Wala ka ba sariling utak? Meron. Ano naman masama kung madagdag yung sarili ko utak? Tapos, araw-araw, kailangan nating matuto. Araw-araw, kailangan umaalagwa buhay natin. Araw-araw, dapat may nagbabantay sa atin na mga kasama din natin na umaalagwa din ang buhay nila. Gusto mo yumaman, di ba? O tara, dito tayo. Hindi tayo payayamanin ng grupo. Pero, magiging masipag tayo dahil may mga kasabay tayo na gumagawa rin ng mga bagay na ginagawa natin. Ano yun? Nagpapakatalino, tumatrabaho ng husto, tapos nag-iipon. Kaparehas din natin. Kung hindi mo naintindihan, pwede kang sumali. Kasi meron naman tayo OFW Taga saan ba siya? As of now, nasa ano po siya. Kasi dati sa Saudi. Ngayon nasa Dubai siya. Sa may, Mahainas ba yun? Parang yung salita na Ayun, Meron tayong grupo ng OFW. Sel. Andito ba si Sel? Boss, alin ka ba, boss? Pakisuyo nga to si Dada. Paki-PM siya. Para makuha yung details ng asawa. Isalin nyo rito sa grupo yung asawa at nang hindi nagseselos. At tangina, mamaya isipin bakla ka pa. Baka may sabihin may gusto ka pa sa akin. Opo, boss. Selos yan, brother. Kasi ang ibig sabihin yan, parang ang dating nababaling sa iba yung attention mo. And that's okay. Kasi mas okay na yung babaeng selosa kaysa yung babaeng walang pakialam sa'yo. Okay na yun. As long as reasonable yung selos. Kaya syempre, intro lang yan Yung selos na yan, intro lang yan. Pag nakita niya yung kabuuan ngayon ng grupo, tapos napasama pa siya sa grupo ng mga OFW natin, then she will understand na importante pala yung pagpapakatalino. 4-7 ng kawikaan, karunungan ay pinakapangulong bagay. Oo, sa lahat mong pipiliin ay piliin mo ang unawa. Ang importante, araw-araw dapat na-update ang operating system mo. Araw-araw dapat may bago ka natututunan. Araw-araw dapat tumatalas ang isip mo. Araw-araw tumatalino ka. Araw-araw gumagaling ka sa pagdedesisyon. Araw-araw nag-i-improve yung operating system mo. Mangyayari yan nang hindi ka masyadong nagkakaroon ng friction sa asawa mo pag isinali mo siya sa grupo. Ayan, andyan si Sel. Pakisuyo ka na lang sa kanya. Nasa National GC.
PM ka na lang sa kanya, tapos isama mo siya ron sa ano. Sel, ikaw nang bahala, kayo ng dalawa mag-usap, okay? Hindi po Kuya Jai. Kasi naano lang din ako sa kanya. Ayoko namang syempre magkaroon ng diferensya yung relasyon namin regarding sa ganyan lang. Kasi ako talagang motive ko. Kasi parang nakakasawa na rin yung alam mo yung paulit-ulit na lang kasi nga nasabi mo. Mediocre. Makakasama talaga yung pagiging mediocre. Kikita ka, gagastos, tapos bukas yung ganon, yung parang everyday routine mo is ganon na lang. Pero gusto mo mabago yung ganong everyday routine mo na mas higher sa dati mong ginagawa. So parang unti-unti ko naiintindihan bawat gabi, Zoom, personal meeting na yan, nagkikita-kita kahit malayo, kahit mapuyat kinabukasan, okay lang. Kasi alam ko, hindi lang to dahil sa pera. Kumbaga sa hindi man pera, pero yung naitutulong na katabaan ng utak, sabi mo magpakatalino, tapos kung paano makikibagay sa mga boss, sa mga employee, lalo nasa posisyon na ako, parang gano'n. Tapos nagiging ako sa gabi-gabi na nandito ako kaya Chay. Importante kasi yung insight galing sa mga taong nakarating na eh. Yun ang natutunan ko sa buhay. Importante yung insight tungkol sa galing sa mga taong nakarating na dun sa buhay na gusto nyo. Yung buhay na gusto mo sa trabaho, professional life, meron ng mga nakarating dyan sa posisyon na yan na pinipilit mong abutin. Kung ano man yung posisyon na yan, importante insight galing doon sa mga tao na yun para hindi ka magkakamali ng kilos. Kasi ang problema kasi, impression is key. And first impression lasts. Minsan, doon lang sa hindi mo alam kung paano kumilos sa harap ng mga importanteng tao sa loob ng kumpanya, it will cost you your future in that company. Dahil lang hindi nyo alam kung paano kumilos sa harap ng mga boss, mali yung kilos, tapos dahil dun sa naaalalang impression na yun ng mga nasa ibabaw, hindi ka ma-promote kahit anong apply mo. Isang kilos lang yun. In case lang hindi nyo alam, merong mga ganun. Hindi mo alam kung paano kumilos sa harap ng boss, tapos kumilos ka sang-ayon lang sa gusto mong ikilos, tapos dumating yung panahon ngayon, nag-a-apply ka ng promotion, nakailang ulit ng apply kang promotion, hindi ka ma-promote dahil yan dun sa impression na naiiwan mo sa isip ng boss na yun. Kasi hindi nanggaling yung insight mo dun sa mga nakarating na dun sa posisyon. Nanggaling yung insight mo dun sa dinidikta lang sa'yo ng emosyon mo. Dun sa eksaktong panahon, nung mga panahong bata-bata ka pa dyan sa loob ng kumpanya na yan. Importante insight galing sa nasa ibabaw. Importante ang insight galing sa mga dating OFW na ngayon mga nakauwi sa Pilipinas, na ngayon mayaman na sila at hindi na nila kailangan mag-abroad dahil kailangan magtrabaho, at nag-a-abroad sila dahil gusto na lang nila, dahil ipapasyal nila yung pamilya nila doon. Importante yung insights na yun. Ako naman, nakarinig na ako ng maraming mga taong yumaman dahil sa pag-a-abroad nila, umuwi ng Pilipinas, nagtayo ng sarili negosyo rito, tapos ngayon ay lagwado na yung buhay. Ngayon, tinatanong ko sila kung anong ginawa nila, saan sila tama, saan sila mali. Tapos nakikita ko yung general majority ng mga OFW na nagtatrabaho sa abroad, lalabas, tapos maraming pera, tapos papamudbud sa pamilya, tapos mauubos yung pera, tapos paulit-ulit na lang na ganun ng cycle, labas ng bansa, uwi ng uwi, lagi na lang walang pera. Ngayon, tinatanong ko ngayon kung saan sila nagkamali. Tapos tinatanong ko ngayon, ano ba palagay mo yung dapat mong ginawa na mga bagay na sana hindi nangyayari ang pagpapaulit-ulit mo sa paglabas ng bansa? Ngayon, yung accumulated wisdom galing dun sa mga tao na yun, yun ngayon yung pinapasa ko sa inyo. At nandyan ngayon yung grupo ng mga OFW natin, na yung mga OFW na yan, nag-iipon, nagpapakatalino, at ginagalingan doon sa mga trabaho nila para kung sakali mang hindi na nila gustong bumalik sa abroad, meron na silang kahit papano rito sa Pilipinas na nabuong sistema na hindi lang pera na nauubos kapag kagastos ka ng gastos, kundi sistema na tuloy-tuloy na nagpapasok ng pera sa kanila. Ngayon, unti-unti, binubuo na yan ng mga OFW natin. Kaya nga paulit-ulit ako doon sa mga OFW, hindi habang buhay pag-abroad, hindi habang buhay pag-abroad. Ngayon, sabi mo ngayon, hindi, yung iba sa amin, gusto nang mag-migrate sa abroad. Yung iba, pero di naman lahat ganun ang gusto eh. Yung iba gusto na mabuhay dito sa Pilipinas kasama yung pamilya nila, ng maraming pera. Ngayon, kung ano man yung gusto mo mangyari sa buhay, kaya nating trabahuin yan na magkakasama tayo.
Pero ang paraan para matrabaho natin yan, na magkakasama tayo, nang hindi tayo naghihiwa-hiwalay, paunawan nyo sa mga asawa nyo na hindi kulto yung pinapasok nyo at hindi katarantaduhan tong ginagawa rito at pagpapakatalino to at pagtatrabaho ng maayos at pag-iipon ng pera para sa kinabukasan, para hindi tayo mukhang gago sa kinabukasan natin. Dahil in case lang na di nyo napansin, in case hindi nyo napansin, pinapanood kayo ng mga anak nyo, kung ano buhay nyo, ganyan di gagayahin ng anak nyo. Ayaw nyong ayusin sarili nyo, surefire yan, mga anak ninyo ayaw din ayusin sarili nila. Hindi nyo alam paano aayusin sarili nyo, surefire yan, hindi rin alam ng mga anak ninyo paano aayusin sarili nila. Kaya nga gumawa na ako ng grupo nang magkakasama tayo. At hindi yung sinasabi ko rito, ako pinakamagaling na tao. Hindi. Sa lahat ng anggulo dito, sa loob nitong grupo na to, meron ng mga eksperto dito. Kaya sa pagkain man yan, o sa negosyo yan, o sa pag-abroad, o sa pagdinegosyo, o kahit na ano pa yan, freelancing, kahit ano pa yan. Kahit ano pa yan. Meron ng umalagwa dito. Kailangan ngayon ninyo yung insight ng isa't isa. Kailangan nyo yung insight ng mga taong nakarating na dun. Yun ngayon ang meron dyan sa grupo. Ang meron sa grupo, meron tayong mga tao na nakarating na dun sa eksaktong buhay na gusto ninyo. Tatanungin nyo na lang sila kung paano. Tapos gabi-gabi nag-update tayo ng operating system natin dahil araw-araw akong nag-aaral, tapos gabi-gabi akong sumasagot sa mga tanong ninyo. Yun ngayon ang pakinabang ko ngayon sa grupo. At lahat tayo may kanya-kanyang pakinabang sa grupo. Lahat tayo may kanya-kanyang pakinabang sa grupo. Ang pinaka-bottom line lang yan, para hindi kayo nagkaka-friction sa mga asawa ninyo, isama nyo yung asawa nyo dito sa grupo. Well, it doesn't take too much, it doesn't cost too much as well. Ano ba naman 1-2 oras kada araw? 'Di ba? Na every other night lang naman yan. 'Di ba? Tapos barya-barya lang naman kung kayo nag-aambagan sa inyo, wala naman nakakarating sa akin sa mga ambagan ninyo. So wala naman akong kinikita galing dito sa grupo. 'Di ba? Kayo lang yan, nag-aambagan kayo. Kung kayo man lang yan nag-aambagan. Kung hindi kayo nag-aambagan, o di wala kayong gastos. Ganun lang naman yun eh. All set. Maraming salamat sa inyo lahat. Mga presidents, gawa tayo ng bagong Zoom meeting. Tayo muna mag-uusap-usap. Bye everybody. I love you all. Kita-kits. Good night everybody.